Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3781-3800. Kabanata 3781 ang araw ng kasal. Tama ka, mataimtim na sagot ni Gloria. Ang magagandang bagay ay dumarating sa mga naghihintay. Dapat nating patatagin ang ating sarili at patuloy na tumuon sa ating paglago at pagunlad. Tumanggo si Xylas. Master, may iba ka pa bang plano para sa akin? Nais kong ipagpatuloy mo ang pagbuo ng ating mga puwersa at hayaan ang iyong ama na makipagsapalaran sa labas upang mag-recruit ng mga buhong na magsasaka sa pangalan ng Void Sect. Maaari niyang gamitin ang lokasyon ng Divine Ley Line na sinabi ko sa iyo bilang bargaining chip para maakit sila, utos ni Gloria. Mayroon lang akong isang layunin, upang tipunin ang lahat ng mga puwersa na mahahanap natin upang makabuo ako ng isang nakatuong koponan sa lalong madaling panahon. Dahil hindi ko mababago ang katotohanan na pinakasalan ko si Primo, maaari ko ring gamitin ang pagkakataong ito upang mapakinabangan ang aking mga benepisyo. Ang pagkakaroon ng kontrol sa Void Sect ay hindi na ako masisiyahan. Gusto kong lumampas. Sa katunayan, lalong lumakas ang pagnanais ni Gloria na palawakin ang kanyang impluwensya pagkatapos niyang umunlad ang relasyon nila ni Heptino. Pagkatapos ng lahat, ang mga mapagkukunan ng paglilinang ay pinakamahalaga sa pagtaas ng kapangyarihan ng isang tao sa Kenfort, at si Heptino ang dalubhasa sa pagsinghot ng mga linya ng espiritual na ley. Huwag kang mag-alala, Master. Gagawin namin ng tatay ko ang lahat para magampanan ang gawain, pagtitiyak ni Xylas. Dahil nasaksihan nila ang tunay na kakayahan ni Gloria, nagpasya sina Wade at Grant na ay pangako ang kanilang walang hanggang debosyon at walang hanggang katapatan sa kanya kanina. May koneksyon na silang dalawa sa Void Sect, lalo na kay Grant, na may solidong reputasyon sa mga paladin na ka-level niya. Salamat sa kanila bilang kanyang mga mapagkakatiwalaang tagasunod, ang plano ng pagpapalawak ni Gloria ay maaaring magpatuloy ng maayos ng walang anumang sagabal. Sabihin mo sa akin kung may kailangan ka pa, sabi ni Gloria na may kontentong tango. Nakakuha ako ng higit pang impormasyon sa mga espiritual na linya ng ley, na dapat ay sapat na upang mapadali ang aming mga plano sa pagpapaunlad. Malapit na pala ang kasal namin ni Primo. Sigurado akong lalabas si Floyd para gumawa ng eksena. Huwag kang mag-alala, Master. Hindi ko hahayaang sirain ng talunan ang iyong masayang araw. Papatayin ko siya kapag nakita ko siya sa labas, Xylas said, masasamang ningning sa kanyang mga mata. Sa kanyang pagtataka, iniwas ni Gloria ang ideya. Hindi. I want you guys to ignore it and let Floyd in. Maaari mo siyang ibaba kapag nagsimula na siyang magdulot ng commotion. Nakakatuwang makita siyang galit na galit, hindi ba? Hahaha. Nako, hindi na ako makapaghintay na makita si Floyd sa kanyang kahabag-habag na kalagayan habang ginagawa niyang kalokohan ang kanyang sarili. Pati si Xylas ay napangiti ng masama. Naiintindihan ko, Master. Si Floyd ay walang iba kundi isang walang kwentang basura. How dare he still dream of gain your favor? Anong tanga? Sige, tama na. Oras na para ipagpatuloy ang iyong trabaho. Utos ni Gloria. Oo, Master. Sabi ni Xylas bago umalis sa cloud chamber. 10 araw ang lumipas sa isang kisap mata, at sa wakas ay araw na ng kasal nina Primo at Gloria. Ang buong Void Sect ay pinalamutian ng maligaya na mga dekorasyon, at maging ang lupa ay natatakpan ng mga pulang carpet. Nakasuot ng kanilang mga kasuotang pangkasal, nagsimulang tanggapin ni na Primo at Gloria ang kanilang mga bisita. Nais ng dakilang elder ng Ethereal Castle na mahaba at maligayang buhay ang mag-asawa. Nais ng pangalawang prinsipe ng Crimson Court ang mag-asawa ng walang hanggang kaligayahan. Nais ng Vice Head ng Bonchilvilla ang mag-asawa ng maraming maligayang pagbabalik. Sa mga sumunod na segundo, nagpatuloy ang MC sa pag-announce ng mga pangalan at congratulatory messages ng mga bisita. Tulad ng inaasahan kay Primo. Tingnan mo ang lahat ng mga taong dumating. Oo naman.
Ang unang ilang sekta na dumating ay kasing lakas ng Void Sect, ngunit lahat sila ay nagpadala ng ilan sa kanilang pinakamataas na ranggo na miyembro sa kasal. Gloria Gaston sure has her ways, ha? Walang ibang kasalan ni Primo ang naging ganito kaganda. Oh, tumahimik ka. Ang lakas ng loob mong tawagin ang asawa ni Primo sa pangalan niya. Pagod ka na bang mabuhay? Ang mga miyembro ng Void Sect ay hindi napigilan ang pagtalakay sa kanilang mga sarili, na marami sa kanila ay namangha sa napakalaking pagtaas ni Gloria sa hanay ng kanilang sekta. Maya-maya lang ay kinakabahan na ang boses ng MC. Tiba ni bati ng branch master ng E-Eclipse ang maligayang pagsasama ng mag-asawa. Ang anunsyo na iyon ay dumating tulad ng isang bolt mula sa asol at agad na nagpagulo sa lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3782 Super Sect. Narito na ang branch master ng Eclipse. Hindi ako makapaniwala na pumunta talaga siya dito para kay Primo. Ang iba pang organisasyon ay nagpapadala ng kanilang mga vice head o, at least, chief elders para batiin ang mag-asawa. Branch master lang siya. Bakit ka samobra? Newbie ka lang dito sa Kenfort. Ano ang alam mo? Ang Eclipse ay isang sobrang sekta. Itinatag nila ang Eclipse Academy, na talagang nakakatakot. Anong nakakatakot dito? Bilisan mo at sabihin mo sa akin. Ang Eclipse Academy ay pumipili ng mga talento mula sa lugar na ito tuwing 5 taon. Ang sinumang nagtapos doon ay sinadya upang maging isang overlord. Maging ang kanilang mga branch master ay may mas mataas na katayuan kaysa sa mga punong matatanda ng maraming mid-level na sekta. Nakuha mo na ba ngayon? Samantala, nagmamadaling lumapit si Primo kay Gloria. Darling, anong nangyari? Bakit parang balisa ka? Curious na tanong ni Gloria. Hindi pa niya nakitang nawalan ng pag-asa si Primo, ngunit sa pagkakataong iyon, bakas sa mukha nito ang pagkagulat at pananabik. Tumigil ka na sa pagtatanong. Sumama ka sa akin para tumanggap ng mahalagang bisita. I'll tell you along the way, sabi ni Primo na may seryosong tono. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Gloria at nagtungo sa labas. Habang naglalakad sila, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagdating ng branch master ng Eclipse. Ang Eclipse ay isang napakalaking at maimpluwensyang sekta, at ang kanilang Eclipse Academy ay isang lugar din na inaasam ni Primo. Mayroon silang 12 ng maliliit at malalaking Dragon Ley Lines at hindi mabilang na Divine Ley Lines at Holy Ley Lines, mayroon silang walang katapusan mga halos. Nang marinig ang sinabi ni Primo, hindi napigilan ni Gloria ang mapalunok. Nang matuklasan ni Heptino ang maliit na linya ng Dragon Ley, ang buong Void Sect ay natuwa. Ang Eclipse Academy ay nasa isang bagong antas. Ako ay naging napakalakas matapos lumunin ang isang bakas lamang ng enerhiya mula sa linya ng Dragon Ley. What more kung pumasok ako sa isang sekta tulad ng Eclipse? Gloria, maaaring branch master lang siya, pero hindi siya mababa sa mga punong elder mula sa mid-level sects. Kailangan mong maging maingat sa iyong mga salita. Kung nasaktan mo siya, grabe ang kahihinatnan, paalala ni Primo. Huwag kang mag-alala, darling. I won't overstep my boundaries, paniniguro ni Gloria. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa main gate, kung saan matagal nang naghihintay ng branch master ng Eclipse. Bakas na ang pagkainip sa mukha niyang mayabang. Pasensya na kung pinaghintay kita, sir. Dinala ko ang aking asawa para bigyan ka ng mainit na pagtanggap. Humihingi kami ng tawad sa iyo. Magalang na yumoko sina Primo at Gloria. Ang pinuno ng sangay ay isang lalaki na nasa edad 40. Bawat galaw ng kanyang naglalabas ng napakalawak na enerhiya. Matapos marinig si Primo, tumanggo na lang siya at bumantong hininga bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, pinapasok siya ng isang malaking grupo ng mga tao. Nanatili si Gloria sa piling ni Primo at ng branch master ng ilang sandali bago siya nagdahan-dahan, na sinabing kailangan niyang magpalit ng damit. Walang nakitang kain na hinala. Pagkatapos ng lahat, ang sekta ay naghanda ng hindi mabilang na mga damit para sa araw ng kanyang kasal. Nagpalit nga si Gloria ng damit, pero sinamantala rin niya ang pagkakataong iyon para makilala ang iba. Heptino, ano ang iniisip mo? Nakaramdam ng ilang tapik sa kanyang balikat, natigilan si Heptino at lumingon upang makita si Gloria na nakangiti sa kanya. Nang makita niya ang kanyang suot, halo-halong emosyon ang napuno sa kanya. Gloria, ito ba ang damit na regalo ko sa iyo? Tanong niya na may namumuong bukol sa lalamunan.
Tumanggaw si Gloria. Bahagyang napawi ang ngiti niya at bakas sa mukha niya ang malungkot na tingin. Paano na? Mukha naman akong magaling diba? Masarap ang lasa mo. Tamang-tama rin ito sa akin. Bumantong hininga siya at nagpatuloy, blessing din ang magpakasal habang suot ang mga damit na regalo ng aking nakababatang kapatid. Habang nagsasalita siya, kumikinang ang mga mata niya sa mga luha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3783. G. Gloria, huwag kang umiyak. Pinapahirapan mo ako. Nang makita ni Heptino ang mapupulang mga mata ni Gloria, natarante siya at nakaramdam ng pagkabigo sa hindi malamang dahilan. Ang tanga mo bata ka. Ito ay mga luha ng kagalakan. Pinunasan ni Gloria ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay itinuwid niya ang damit ni Heptino at inalis ang alikabok sa balikat nito, at sinabing, malaki na kayo, ngunit hindi mo pa rin alam kung paano alagaan ang iyong sarili. Hindi ko maiwasang mag-alala sa'yo. Ngayong may asawa na ako, hindi na kita kayang alagaan tulad ng dati. Dapat mong alagaan ang iyong sarili. Huwag uminom ng hindi kumakain ng anuman, masama sa tiyan mo. Iwasan din ang pag-inom ng masyadong marami sa mga tabletang iyon. Naglalaman ang mga ito ng cinnabar, na hindi maganda para sa iyong katawan. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Gloria nang, hindi mapigilan, habang ipinaalala niya kay Heptino ang tungkol sa mga makamundong bagay. Dapat kang magmadali at humanap ng babaeng tatratuhan at mamahalin ka ng tapat. Saka ko lang mapipigilan ang pag-aalala. Ngayon ang aking malaking araw. Dapat kang magsaya, okay. Sige, batiin ko ang mga bisita ko ngayon. Mag-ingat ka. Matapos may sakal ang mga salitang iyon, tumalikod siya at tumakbo palayo. Walang laman si Heptino habang pinagmamasdan ang papaalis na figure ni Gloria. Parang may nawala lang sa kanya. Ang bigat ng dibdib niya, at kahit gaano pa kalalim ang paghinga niya, hindi pa rin nawawala ang lungkot. Gloria, Gloria, ungol niya habang lumalaki ang bukol sa kanyang lalamunan. Sa kagustuhang mahugasan ang gulo sa kanyang isipan, itinaas niya ang bote ng alak sa kanyang mga labi. Ngunit sa pag-iisip ng mga sinabi ni Gloria kanina, ibinaba niya ang bote. Mula sa kinauupuan niya, tanaw niya sa malayo sina Gloria at Primo na nag-iiho ng mga bisita. Nagdulot ng luha sa kanyang mga mata ang nakitang iyon at mas lalong sumama ang kanyang pakiramdam. Para siyang bata na ang paboritong laruan ay kinuha, nadismayang ngunit walang magawa. Sa buong kasal, walang ginawa si Heptino na katulad niya. Tulad ng isang walang kaluluwang tao, nanatili siyang tulala halos buong oras. Hindi mabilang na mga karwahe ng kabayo ang nakaparada ng maayos sa labas ng pangunahing gate ng Voidsec habang sunod-sunod na dumating ang mga bisita. Hindi lamang ang mga lansangan ay natatakpan ng mga pulang carpet at mga talulot ng rosas, ngunit ang mga puno ay pinalamutian din ng mga makukulay na laso. Ang mga tunog ng mga tambol, busina, at mga paputok ay nakadagdag sa maligaya na kalagayan ng engranding seremonya ng kasal na ito. Higit pa rito, ang hiyawan ng mga tao ay napakalakas na parang naririnig sila ng buong bansa. Habang kinuha ni Floyd ang eksenang ito, naging malungkot ang kanyang mukha. Matapos siyang masugatan ng husto at itapon sa drain sa huling pagkakataon, bumalik siya sa Blue Sky sect sa kalunos-lunos na estado. Sa sandaling ito, ganap na siyang gumaling at napabuti pa ang kanyang kakayahan pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Nang makatanggap ng balita na ikinasal sina Gloria at Primo sa araw na ito, espesyal siyang pumunta rito upang tingnan ang pagdiriwang. Hindi siya sigurado kung ginagawa niya ito dahil sa pait o ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Si Thundera at Hansel ay nakatayo sa likuran niya, kahit na hindi sila masyadong mahilig pumunta sa Voidsec. Alam nilang magtatagumpay sila kapag natuklasan sila ni Santino at Gloria. Gayunpaman, wala silang choice kundi samahan si Floyd dahil nagpumilit itong sumama. Kung tutuusin, naniniwala sila na siya ang paboritong disipulo ni Levi. Kung mapatay si Floyd sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong, sila ay magkakaroon ng galit ni Levi, at si Zerek ang unang mawawalan ng buhay sa kasong iyon. Floyd, kailangan mong pigilan ang sarili mo mamaya. Walang paraan para labanan natin ang mga elite ng Voidsec ng mag-isa, desperadong pakiusap ni Hansel. Ngumisi lang si Floyd bago pumasok sa loob.
Nag-disguise na sila kaya maayos na silang pumasok sa venue pagkaabot ng mga regalo nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3784. Ako mismo ang papatay sa iyo. Nakahinga ng maluwag si Hansel at ang iba pa. Ngayong matagumpay na nating napasok ang seremonya ng kasal ng Void Sect, ang tanging magagawa na lang ay pigilan si Floyd na mabaliw. Hindi nila alam, aware na ang mga tauhan ni Wade sa kanilang presensya nang pumasok sila sa venue. Gayunpaman, si Wade ay may utos mula kay Gloria na papasukin sila, na kung ano mismo ang ginawa niya. Kaya naman madali silang nakapasok. Gayunpaman, mayroong hindi mabilang na mga lalaki na nagbabantay kay Floyd sa buong oras. Handa silang supilan siya kung mangangahas siyang subukan ang anumang nakakatawa. Maging alerto ang ating mga tauhan. We are authorized to use lethal force if Floyd betrayed us, utos ni Wade. Nang maramdamang may mali, bumulong si Hansel, "Hoy, pakiramdam nyo ba kami ay binabantayan?" Umiling si Thundera at ang iba pa bilang tugon. Dahil hindi sila kasing lakas ni Hansel, wala silang naramdamang kakaiba. Bukod doon, napakaraming tao sa paligid nila, kaya nakatingin lang sila sa ibang mga bisita. Huwag kang mag-alala, Master Hansel. Hindi kailanman nabigo sa amin ang disguise technique ni Mr. Xanadu. Panatag sa kanya ni Thundera. Ang disguise technique ni Jasper ay gumana kahit sa pinakamalakas na manlalaban, kaya naniniwala silang magiging epektibo rin ito dito. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Hansel matapos marinig iyon, ngunit hindi kapani-paniwalang nag-aalala pa rin siya kay Floyd. Ang taong ito ay halos isang walking time bomb. Walang sinasabi kung kailan siya sesabog. Pakiramdam ni Floyd ay parang tinutusok ng kutsilyo ang kanyang puso nang makita niyang matamis na nakangiti si Gloria kay Primo sa entablado. Natahimik kaagad ang mga bisita nang marinig nila ang host na nagsabing, "Sige, oras na para humakbang ang mag-asawa." Pagkatapos ay pumunta sina Gloria at Primo sa gitna ng entablado. Gloria at Primo, na nasaksihan ang inyong mga panata ng pag-ibig sa isa't isa, ikalulugod kong iharap kayo sa lahat ng nagtitipon dito bilang mag-asawa. Maaari mong ituloy ang iyong kasal. Nagpatuloy ang host. Parang martilyo na tumama sa puso ni Floyd habang pinagmamasdan ang babaeng mahal niya na masayang nakangiti sa yakap ng ibang lalaki. Kumakabog ang dibdib niya habang nahihirapang huminga, at sobrang lungkot ng mukha niya. Pagkatapos ay sinaklot ni Primo si Gloria sa kanyang mga bisig at dinala sa silid ng kasal habang ang mga alagad ng Void Sect ay nagpapasaya sa kanila. Oh, boy, mukhang sabik na sabik si Primo. Dahil sa kagandahan ni Elder Gaston, sino mang lalaki ay sabik na pakasalan siya. Siguradong perfect couple sila, parang ginawa sila para sa isa't isa. Pakiramdam ni Floyd ay sesabog na siya sa galit at lungkot matapos marinig ang kanilang sinabi. Hindi kapani-paniwalang kinabahan sina Thundera at Hansel nang makita ang kanyang reaksyon. Natatakot silang mabaliw si Floyd at magdulot ng malaking eksenang maglalagay sa kanilang lahat sa panganib. Sa kanilang pagtataka, gayunpaman, nanatiling kalmado si Floyd sa buong seremonya ng kasal. Napagtanto ko na ngayon na ang aming relasyon ay kasinungalingan, Gloria. Simula ngayon, ikaw at ako ay mortal na magkaaway. Ako mismo ang papatay sa iyo kapag naging malakas na ako. Bumantong hininga si Floyd. Sa mismong sandaling iyon, tuluyan na niyang nailabas ang nararamdaman para rito. Si Floyd ay orihinal na nagpaplano na magdulot ng isang eksena sa seremonya ng kasal. Hanggang sa nakita niya sina Gloria at Primo na all lovely-dovey sa entablado ay napagtanto niya na hindi ito nag-abala sa kanya gaya ng iniisip niya. Nakaramdam nga siya ng kaunting selos noong una, ngunit nagawa niyang bitawan ang lahat ng iyon ng napakadali. Dahil dito, pinili ni Floyd na maging cool at humugot ng lakas mula sa kanyang galit at puot kay Gloria sa halip. Labis na nagulat at naguluhan si Gloria sa kanyang tugon. Ipinapalagay niya na si Floyd ay magdudulot ng malaking eksena dahil sa galit at selos. Nai-imagine pa niya ang lahat ng uri ng mga dramatikong senaryo na magaganap dahil dito, kaya't maiisip na lamang niya ang kanyang pagkabigo kapag walang nangyari. Hindi ako makapaniwala na nalampasan mo na ako, Floyd. Sa hindi malamang dahilan, medyo nalungkot si Gloria sa mga nangyari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3785 ang lokasyon ng Joss Crusher.
Dahil hindi tumugon si Floyd sa paraang inaasahan sa kanya ni Gloria, gusto niyang ipagpatuloy ang pagmamasid sa gawin nito. Dahil marami siyang kasama sa kanyang mga kasambahay, ayaw pa niyang tapusin ang kasal nila ni Primo dahil makakaapekto ito sa pagtingin ng mga ito sa kanya. Pagkatapos ng kaunting pag-ikot ng kanyang utak, si Gloria ay nakaisip ng solusyon. Pasensya na, darling. Mayroon kaming buong gabi para tapusin ang aming kasal. Nanunood ang mga bisita. Huwag kalimutan na narito rin ang branch master ng Eclipse. Dapat nating ipakita sa kanya ang ilang paggalang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ilang disente. She exclaimed coquettishly. Napahinto si Primo sa paglalakad nang marinig iyon. Ang apoy ng pagnanasa na nagngangalit sa kaloob-looban ng kanyang balakang ay napatay sa isang iglap. As expected sa babae ko. Talagang tama ka. Sa halip na magalit o magalit, pinuri ni Primo si Gloria sa kanyang paalala. Pagmamayari ng Eclipse ang akademya na gusto kong pasukin, at nandito ang branch master nito. Hindi matalino na isipin nila ako bilang isang walang galang na pervert. Dahil doon, mabilis na pinawi ni Primo ang awkward tensyon sa pamamagitan ng pagpapanggap na bahagi lamang ng seremonya ng kasal. Sige. Dito na magtatapos ang seremonya ng kasal. Huwag mag-atubiling uminom ng alak at kumain para sa natitirang bahagi ng party. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Gloria si Floyd na kalmadong nasasarapan sa mga pampalamig. Ikaw ay isang basura, Floyd. Paano kung nalampasan mo na ako? Magkahiwalay tayo ng liga. Ang tanga mo kung sa tingin mo ay mapapanalo mo ang puso ko. Nakatingin ka na ba sa salamin? Nakikita mo ba kung gaano ka walang silbi at kaina kumpara kay Primo? Maaari kang lapiin ni Primo na parang surot gamit ang kanyang pinky finger. Sa kalaunan ay magiging pinuno ng Void Sect si Primo. Bilang asawa niya, mapapasarap ako sa kaluwalhatian ng kanyang tagumpay. Lalong naging mahiyain si Gloria sa naisip na iyon. Sa ganap na pagpapalaya ni Floyd sa kanyang nararamdaman para kay Gloria, naramdaman ni Floyd na parang isang malaking kargada ang naalis sa kanyang dibdib. Bilang isang nag-aalab na puot at isang pagnanais na maghayganti ay ang tanging nananatili sa kanyang puso, nagawa niyang tamasahin ang mga pagkain at inumin hanggang sa nilalaman ng kanyang puso. Biglang iniligpit ni Thundera ang kanyang kagamitan sa komunikasyon at bamulong, nahanap na ng ating mga especially iya si God Crusher. Magnanakaw ba tayo habang nandito tayo? Hindi lihim na inaalok ni Gloria ang God Crusher hanggang sa Void Sect. Upang mabayaran ang kanyang mga pagkakamali, inutusan ni Floyd ang mga miyembro ng Blue Sky Sect na imbestigahan ang kinaroroonan ni God Crusher pagkarating niya sa Kenfort. Hindi niya inaasahan na magkakaroon sila ng mga resulta sa lalong madaling panahon, kaya ito ay dumating bilang isang kasiya siyang sorpresa. Ang mga pangunahing miyembro ng Void Sect ay naruroon lahat sa seremonya ng kasal, kaya ito ang aming pinakamagandang pagkakataon para mabawi ang Diyos Crusher. Tama, Floyd. Siguradong matutuwa si Mr. Garrison kung maibabalik mo sa kanya ang God Crusher. Kami ay may napakataas na pagkakataon ng tagumpay kung kami ay magtutulungan upang maibalik ito. Si Hansel at ang iba ay talagang optimistic tungkol dito. Hostage ni Levi si Zerek. Kung maibabalik natin ang God Crusher, maaaring magamit natin ito bilang bargaining chip. Dahil sa kung gaano kalakas si Floyd, magkakaroon tayo ng mas mataas na pagkakataong magtagumpay kasama siya sa team. Sa kanilang pagtataka, kumaway lang si Floyd sa kanila at sinabing, babawiin ko ang Diyos Crusher sa isang marangal na paraan. Tumalikod na si Floyd at naglakad paalis. Nagpalitan ng nalilitong tingin si Thundera at ang iba habang mabilis silang sumunod sa likuran niya. Ano ang ibig sabihin ni Floyd? Ang Void Sect ay halos sumasamba sa Diyos Crusher. Talaga bang iniisip niya na kaya niyang bawiin ang God Crusher ng mag-isa? Agad namang tinanong ni Wade si Gloria kung dapat ba niyang pasukoin ang mga ito nang makita niyang paalis na sila. Huwag kang padalos-dalos. Bubuntot sa kanila ang ilang elite at alamin kung ano ang kanilang ginagawa. We'll plan our next move after that, malamig na sagot ni Gloria. Kailangan kong kumilos ng maingat dito. Una, kailangan kong kumpirmahin kung pumunta si Floyd sa Kenfort ng mag-isa. Pagkatapos, kailangan kong tukuyin kung ano ang pinagkakatiwalaang mga mandirigma ni Levi. Sa ganoong paraan, makakagawa ako ng mas mahusay na desisyon tungkol sa susunod na gagawin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 3786 na babawiin ko ito ng marangal. Samantala, sa seremonya ng kasal, si Heptino ay nalulungkot sa mga tambakan. Parang kutsilyo ang nakitang pagpapakasal ni Gloria kay Primo. Pakiramdam niya ay may nagnakaw sa kanya ng kanyang pinakamahalagang pag-aari. F***6. Hindi ko nga alam kung sino ang dapat kong ikagalit. Dapat ko bang kamuhian si Primo sa pagnanakaw ng babaeng mahal ko o kaputan ko ang sarili ko sa pagiging duwag para makipagkompetensya para sa kanya? Arg. Hindi ko alam. Ang ingay ng kasal na ito kaya nababaliw na ako. Sumimsem si Heptino ng alak sa pagkadismaya, nabulunan lamang ito at nakaramdam ng ubo. Napangiti si Gloria nang mapansin ang gawin nito. Mukhang nahulog na rin si Heptino sa charms ko. Sa pagpapatuloy ng seremonya ng kasal, tinupad ni Primo ang kanyang salita at idineklara si Gloria bilang kanyang asawa sa harap ng lahat. Hehe, ngayon, talagang nakakuha na ako ng foothold sa Void Sect. Sa bagong status na ito, magiging karapat-dapat ako sa lahat ng uri ng nakikita. Halimbawa, bibigyan ako ng mas malaking supply ng cultivation resources at magkakaroon ng access sa Void Sect's repository at marami pang ibang pinaghihigpitang lugar. Naririnig ko na ang repositoryo ay nagtataglay ng napakaraming libro ng diskarte para sa mga top-level na diskarte sa labanan. Ang pagkuha ng aking mga kamay sa mga iyon ay siguradong magpapalakas pa ng aking lakas. Ang mga pinaghihigpitang lugar ay mayaman din sa lahat ng uri ng mahiwagang halamang gamot, na sa tingin ko ay magiging kapakipakinabang sa akin. Masayang ngumiti si Gloria habang iniisip ang kabutihang dulot ng pagpapakasal kay Primo. Habang nagpapatuloy ang seremonya ng kasal hanggang sa gabi, nakaugalian na ng mga panauhin na isama ang bagong kasal sa silid ng kasal. Siyempre, ang mga pangunahing miyembro lamang ng Void Sect ang pinayagang lumahok sa aktibidad na iyon, lalo na ang mga Empyrean at ang mga nakababatang miyembro ng Paladins. Wala kahit saan si Heptino sa buong aktibidad, ngunit walang sino man ang nag-iisip tungkol dito dahil karaniwan pa rin siyang anti-sosyal. Si Gloria lang ang nakakaalam ng katotohanan sa likod ng kanyang pagkawala, at mas naging sigurado siya sa nararamdaman para sa kanya. Sige, nakarating na kami sa bridal chamber. I appreciate you all for escort us here, but it's time for me and my wife to do the deed. Sige, umalis ka na dito. Sabi ni Primo na may matigas na tingin. Dahil siya ang magiging pinuno ng sekta sa hinaharap, mas alam ng mga miyembro kaysa suwayan siya. Hindi nagtagal, si Gloria at Primo na lang ang natitira sa silid. Sa wakas, matutupad na natin ang ating kasal, Gloria. Andito na ako. Hindi na napigilan pa ni Primo ang kanyang pagnanasa na parang isang mabangis na hayop. Si Gloria ay nagilusyon sa silid habang siya ay ginulo kanina, ngunit ito ay walang silbi laban sa isang taong kasing lakas ni Primo. Kaya lang, nauwi sa Wild Sex ang dalawa hanggang hating gabi. Kinaumagahan, naramdaman ni Gloria ang isang alon ng enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan nang siya ay magising. Ha? Anong nangyayari? Naguguluhang bulong niya sa sarili. Si Primo ay nagkataon na nagising din sa parehong oras. Nang mapansin niya ang pagtataka sa mukha nito, nakangiting ipinaliwanag niya, nililinang ko ang hedonistic sword technique. Bagamat wala sa amin ang gumamit nitong kagabi, ang pakikipagtalik ay tiyak na makikinabang sa paglilinang nito. Darling, ibig sabihin ba nito ay mapapabuti natin ang ating cultivation sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga kaugnay na pamamaraan ng magkasama? Tumanggo si Primo. Tama na yan. Pakiramdam ko ay may malaking pagtaas din sa aking kapangyarihan. Dahil pareho tayong nakikinabang dito, ipagpatuloy natin ang ating pagsasanay. Dahil medyo lumalaban si Gloria habang patuloy na sinasaktan ni Primo ang kanyang katawan, mas naunawaan nilang dalawa ang hedonistic sword technique. Mataas na ang araw sa langit nang huminto sila. Nang maasisikaso ang mga pangangailangan ni Primo, bumangon si Gloria sa kama at hinanap si Heptino. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3787 Easy Prey. Ang malaking pagtaas ng kapangyarihan ay dumating bilang isang kaaya-ayang sorpresa para kay Gloria dahil ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Nang bumalik si Primo sa pagtulog, hinanap ni Gloria si Heptino. Sa paghusga sa kanyang hindi pangkaraniwang pag-uugali kagabi, tiyak na naghihingalo na siyang makita ako ngayon. Sa pag-iisip na iyon,
Nag-impake si Gloria ng ilang nilaga at 2 side dish sa isang lunchbox at dinala ito sa silid ni Heptino. Naiwang nakaawang ang pinto ng silid, at naririnig niya ang hilik nito mula sa labas. Sinadya ni Gloria na tumaas ng kaunti ang kanyang boses habang napabulalas, "Ano? Malapit na magtanghali, for goodness sake. Bakit tulog pa siya?" Sigurado, tumigil agad ang hilik. Binuksan ni Heptino ang pinto ng silid at lumabas ng ilang segundo. Gloria. Ang pagod sa maputlang mukha nito ay agad napalitan ng saya at excitement nang makita siya. Ito ay eksakto sa hula ni Gloria. Buong gabing umiinom si Heptino mula nang matapos ang kasal at nahimate sa kalasinggan sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay gumuho ang mundo niya matapos kunin sa kanya ang babaeng mahal niya. Nang makita si Gloria sa labas ng kanyang pintuan ay muling nag-alab ang apoy ng pag-asa na nagpasilaw sa kadiliman sa kanyang puso. "Ikaw ba talaga, Gloria?" Tanong ni Heptino habang kinukusot ang mga mata sa hindi makapaniwala. Lumapit sa kanya si Gloria at binigyan siya ng mahinang sampal sa noo. "Ano bang nangyari sa iyo, Heptino? Amoy alak ka. Mag-toothbrush ka na at kumain ka muna bago mo sirain ang tiyan mo." "Okay." Halos maluha si Heptino nang maramdaman ang pag-aalala nito sa kanya. Inilapag na ni Gloria ang pagkain sa mesa nang matapos siyang maghugas. "Bakit nakatayo ka pa dyan? Umupo ka na at kumain ng tanghalian mo." Siya urged sa kanya. Kinailangan ni Heptino ang bawat onsa ng lakas na mayroon siya upang pigilan ang kanyang sarili sa pag-iyak habang niluluto niya ang pagkain. Bagamat mura at simple ang pagkaing inihanda, nakita ni Heptino na ito ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Hindi nagtagal ay naubos na ni Heptino ang lahat ng pagkain sa mesa. Tahimik na nakamasid si Gloria sa gilid na may magiliw na tingin sa kanyang mukha. "Kumakain ka na parang ilang araw kang nagugutom. Eto panasan mo yang bibig mo." Bulalas ni Gloria sabay abot sa kanya ng napkin. Pakiramdam ni Heptino ay siya na ang pinakamasayang tao sa mundo nang kinuha niya ang napkin at naamoy ang mahinang halimuyak na nagmumula rito. "Sana ay patuloy mo akong alagaan ng ganito, Gloria," sabi ni Heptino na may tunay na ngiti. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Gloria at walang magawa, "Sana kaya ko. Ang makita kang ganito ay labis akong nag-aalala, ngunit, well, tulad ng alam mo, hindi na ako single. Maraming bagay na. Alam mo, kalimutan mo na. Huwag na nating ungkatin ang mga bagay na nakapanlulumo." Siya ay sadyang kumilos ng walang pag-aalinlangan para lamang mapuko ang kanyang kuryosidad. "Oo naman, ito ay nagtrabaho tulad ng isang anteng-anteng. Anong problema, Gloria? Minamaltrato ka ba ni Primo?" Nag-aalalang tanong ni Heptino. "Hindi, maganda ang pakikitungo sa akin ni Primo." Saglit na huminto si Gloria para sa dramatikong epekto bago nagpatuloy, "Gayunpaman, minsan pakiramdam ko ay wala akong magawa. Tulad ng alam mo, ang batas ng gubat ay nalalapat sa Kenfort at sa makamundong mundo. Bagamat medyo mataas ang antas ng aking cultivation, ako ay madaling biktima ng malalakas na manlalaban doon." Bagamat hindi niya tinukoy kung ano ang nangyari, naunawaan ni Heptino ang kanyang ipinahihiwatig. Dapat ay binubuli ni Primo si Gloria, ngunit hindi niya magawang lumaban dahil hindi siya sapat na makapangyarihan. Lalong lumakas ang pagkamuhi ni Heptino kay Primo matapos marinig ang sinabi ni Gloria. "Huwag kang mag-alala, Gloria. May ideya ako," sabi niya pagkatapos mag-isip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3788 ang mga banal na tagapangalaga. Tuwang-tuwa si Gloria na marinig ang nasa isip niya, ngunit tiniyak niyang hindi ito ipapakita. "Tumigil ka sa pagbibiro, Heptino. Alam kong sinasabi mo lang yan para gumaan ang pakiramdam ko," she said with a wry smile. "Hindi ako nagbibiro, Gloria. Walang makakabuli sa iyo kapag naging makapangyarihan ka na," mataimtim na sagot ni Heptino. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Gloria. Anong klaseng ideya ito? Ang pagpapabuti ng sariling paglilinang ay nangangailangan ng maraming oras at pagsisikap. Walang mga shortcut na magbibigay daan sa akin na maging talagang malakas sa isang gabi. Imposibleng maging talagang malakas sa isang gabi, ngunit mayroon kang diskarte sa paglamon at espiritual na buto. Mapapalakas mo ang iyong lakas ng malaki sa maikling panahon kung gagamitin mo ang tamang linya ng espiritual na lay, sagot ni Heptino.
Hindi ganoon kadali. Dahil sa kasalukuyang antas ko, kahit isang holy ley line ay hindi makakatulong. Para sa mga linya ng Dragon Ley. Napakabihirang iyan, at ang natuklasan ninyo ay ginagamit sa God Crusher, kaya hindi ko pa rin magagamit. Sa totoo lang, outsider lang ako dito sa Void Sect. Sabi ni Gloria na walang magawa. Papasukin kita sa isang maliit na sikreto, Gloria. Natuklasan ko ang isa pang linya ng Dragon Ley na bahagyang mas malaki kaysa sa ginamit para sa God Crusher. Kung hahayaan kita, lalakas ka ng wala sa oras. Excited na bulalas ni Heptino. Inaasahan kong bibigyan ako ni Heptino ng ilang mga holy ley lines, ngunit binibigyan niya ako ng Dragon Ley line sa halip. Ito ay talagang isang kasiya siyang sorpresa. Dahil doon, nagpanggap si Gloria na tinanggihan ang kanyang alok sa pagsasabing, hindi ko matatanggap iyon. Ikaw ang nakatuklas nito, kaya dapat gamitin mo ito para sa iyong sariling paglilinang sa halip. Wala akong espiritual na buto, kaya ang linya ng Dragon Ley ay hindi pa rin makabubuti sa akin. Sa tingin ko, mas mabuting hayaan mo na lang ito. At saka, may kakayahan akong maghanap ng spiritual ley lines, kaya madali akong makahanap ng isa pang Dragon Ley line. Mataimtim na sagot ni Heptino. Pero, walang pero, Gloria. Tatanggapin mo ang Reg Along ito kung talagang nagmamalasakit ka sa akin. Matigas ang ulo ni Heptino. Napabuntong hininga si Gloria at nag-atubiling kumilos. Sige, tatanggapin ko muna. Ipaalam mo lang sa akin kung kailangan mo itong ibalik, at ibabalik ko ito sa iyo. Napangiti muli si Heptino nang makitang tinanggap nito ang regalo nito. Ang gusto lang niya ay patuloy na lumakas si Gloria para makalaya siya sa kontrol ni Primo. Samantala, sa Yartran, ang biglaang pagbagsak ng Glorian Order ay nagresulta sa pagbagsak ng mga puwersa ng nasasakupan ng estado. Ang ilang nakaligtas na matataas na opisyal ng Yartran ay nagtipon ng mga puwersang nakakalat sa buong bansa upang mag-mount ng isang counterattack. Kahit na nasa ilalim pa rin sila ni Levi, nakaligtas sila kahit papaano. Dahil pinakabago lang ay naghahanda na si Levi na pumasok sa Kenfort, wala siyang panahon para harapin ang maliliit na pritong tulad nila. Dahil doon, nakaligtas si Yartran sa enkwentro. Ang ilan sa mga matataas na opisyal ng Yartran ay nakaupo sa isang lihim na base sa ilalim ng lupa habang tinatalakay nila ang kanilang susunod na plano. Ayon sa kanilang maaasahang intel mula sa aming mga especially iya, ang mga taong mula sa banal na tagapangalaga ay nagpakita. Tila, naghahanap sila ng mga super spiritual na linya ng ley at nakakita ng medyo kawili-wiling lugar sa Zarain. Mula sa ang aking narinig, ang lugar na iyon ay naglalaman ng napakaraming mataas na antas ng mga linya na maaaring hindi dahil sa mga banal na tagapag-alaga, magkakaroon din kami ng mga listahan ng mga linya ng ley na iyon. Panipi. Ang iba pang mga opisyal ay umiling sa kawalan ng kakayahan at pagkabigo. Noon pa man sila ay natatakot sa mga banal na tagapag-alaga kahit na sila ay nasa kanilang pinakamalakas, kaya't wala silang magagawa sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ang mga banal na tagapangalaga ay madaling mapupuksa silang lahat sa pamamagitan lamang ng ilan sa mga mandirigma nito. Narinig ko ang mga chismis tungkol sa mga lalaki ni Levi na nagpapakita rin kay Zarain. Sa tingin mo ba magsasagupaan ang dalawang puwersang ito? Well, umaasa ako na gagawin nila. Umupo na lang tayo at I enjoy ang palabas. Tama na yan. Maghihintay tayo hanggang sa masugatan si Levi at ang mga mandirigma ng banal na tagapangalaga at pagkatapos ay sumisilip upang tapusin sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3789 ang maalamat na Dragon Ley line. Nag-aalala pa rin si Levi tungkol sa kanyang mga natuklasan sa Zarain. Ang Holy Ley line ay hindi nagaanong tumulong sa aking proseso ng metamorphosis. Kailangan kong humanap ng mas mataas na antas ng spiritual ley line kung gusto kong lumakas. Ayon kay Zerek, ang spiritual ley line na nasa itaas ng holy ley line ay kilala bilang Dragon Ley line. I'm guessing that's the power source Digital God was talking about before. Kailangan kong makarating doon no matter what. Nawala siya sa kanyang pag-iisip nang magpadala sa kanya ng mensahe ang Digital God, Mr. Garrison. Nagsagawa ako ng paghahanap gamit ang pinaka-advanced na kagamitan. Walang anumang palatandaan ng buhay sa lugar na iyon. Sa paghusga sa pamamagitan ng enerhiya na patuloy na tumatagos palabas sa lugar na iyon,
naniniwala ako na hindi magtatagal bago magsimulang dumagsa ang iba. Mukhang seryoso iyon. Mukhang ang aktwal na sitwasyon ay mas malala kaysa sa naisip ko. Dahil doon, agad na sumugod si Levi patungo sa lihim na lokasyong nakamarka sa mapa. Dahil walang mga palatandaan ng buhay sa lugar, alam ni Levi na walang malalakas na manlalaban doon sa ngayon. Habang binabantayan pa rin siya ng Void Sect, hindi magiging matalino na kumuha ng anumang hindi gustong atensyon mula sa ibang puwersa. Sa personal na pagkikita ni Levi, diretso ang Digital God sa punto at nagtanong, paano mo pinaplanong pumasok sa Secret Zone, Mr. Garrison? Sinubukan ng Digital God na magsagawa ng ilang reconnaissance sa Secret Zone gamit ang lahat ng uri ng high-tech na kagamitan, ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nauwi sa kabiguan. Through brute force, nakangiting sagot ni Levi. Hindi niya naisip na gumamit ng ganoong krudong paraan noon dahil hindi siya sigurado kung may mga hindi kilalang malalakas na manlalaban doon. Hindi masyadong naintindihan ng Digital God kung ano ang ibig niyang sabihin doon, ngunit hindi mapakali si Levi na ipaliwanag pa ang kanyang sarili. Sabihin sa lahat na umatras. Ayokong may nasasaktan, malamig niyang utos. Mabilis na ginawa ng Digital God ang sinabi at umatras kasama ang iba pang mga lalaking namamahala sa pagprotekta sa kanya. Muli, naramdaman ni Levi ang paghihigpit sa kanyang mga galaw habang papalapit siya sa Secret Zone. Siya ay sumigaw habang ini-channel ang kanyang teknik at naglabas ng nakakatakot na energy wave mula sa kanyang katawan. Habang dumadaloy ang mga particle ng enerhiya sa hangin sa paligid niya, ang pakiramdam ng pagiging pisikal na paghihigpit ay nawala ng tuluyan. Break! Ikaw na basura! Sigaw ni Levi habang inihampas ang kanyang kamao sa energy barrier sa paligid ng Secret Zone. Napakalakas ng suntok na iyon na lumikha ng ipoipo habang naglalayag ito sa himpapawid bago bumagsak sa energy barrier. Basag! Umalangaw-ngaw sa buong paligid ang napakalinaw na tunog ng pag-crack ng harang. Mabasag sa 1,000,000 piraso. Umungol si Levi habang patuloy ang paghahampas ng maraming suntok sa parehong lugar. Boom! 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 Matapos maghatid ng 3 pang strike, sa wakas ay nagawa niyang masira ang energy barrier. Isang alon ng puro espiritual na enerhiya ang dumaan sa lugar habang bumababa ang harang, at isang magandang tanawin ang sumalubong sa mga mata ng lahat. May mga matataas na bundok na may maulap na taluktok, mga ilog na may malinaw na kristal na tubig, at madaming kapatagan sa abot ng mata. Wow! Para itong paraiso! Gulat na bulalas ni Levi. Gayunpaman, hindi nagtagal bago niya napagtanto na may mali. Sandali, mukhang masyadong perpekto ito para maging natural. Parang may nagdisenyo nito ng ganito. Pagkatapos ay naglabas ng lakas si Levi upang magsagawa ng pag-scan sa lugar, ngunit wala siyang nakitang kaina-hinalang individual. Biglang, ang energy wave na ipinadala ni Levi ay dumating sa isa pang nakakatakot na malakas na pinagmumulan ng enerhiya. Iyon ay dapat na ang super spiritual na linya ng Ley. Bulong ni Levi sa sarili habang tumatakbo sa pangkalahatang direksyon ng pinagmumulan ng enerhiya na iyon. Ilang sandali pa, dumating si Levi sa harap ng isang bundok. Mayroong malakas na enerhiya na patuloy na umaagos mula sa mga mineral nito. Habang papalapit si Levi, naririnig pa niya ang napakahinang boses na nagmumula rito. Ito ba ay isang maalamat na linya ng Dragon Ley? Excited na bulalas ni Levi nang makita niya ang kaakit-akit, malabong lilang halo na nakapalibot sa spiritual ley line. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,770 mga manlalaban mula sa banal na templo. Ang kadalisayan ng espiritual na enerhiya sa loob ng spiritual ley line na ito ay ilang beses na mas mataas kaysa sa banal na ley line. Na-detect ni Levi ang pagkakaroon ng maraming magkatulad na linya ng Dragon Ley sa malapit. Mayroon ding tonelada ng mga holy ley lines sa nakapalibot na lugar. Mukhang nakakuha tayo ng ginto. Halos hindi mapigilan ni Levi ang saya at pananabik sa kanyang puso. Nang malapit na siyang magdiwang, isang mahigpit na boses ang tumawag sa kanya mula sa malayo, "Ikaw na walang alam na pasaway. Iminumungkahi kong umalis ka na bago kita patayin." Makalipas ang ilang segundo, nakita ni Levi ang isang grupo ng mga lalaki na mabilis na papalapit sa kanyang kinatatayuan. Nanlamig ang tingin sa kanyang mga mata nang mapagtanto niyang kalaban niya ang 12 ng makapangyarihang mga individual.
Ang iilan na namumuno sa grupo ay naglalabas ng mga antas ng enerhiya na higit pa sa kay Zerek at sa mga pinuno ng 5 sekta. Gayunpaman, ang mga lalaki ay mukhang mula sa Adron sa kanilang blonde na buhok, asol na mga mata, at mayabang na mga ekspresyon. Saan galing ang mga basura mo? How dare you interfere with my affairs? Nakangising tanong ni Levi. Hindi niya basta-basta ibibigay ang linya ng Dragon Lay, lalo na pagkatapos ng pagsisikap na hanapin ito. Gayunpaman, kailangan niyang malaman kung sino ang mga lalaking iyon para mas may pagtanggol ang sarili laban sa kanila. Kami ang mga banal na tagapangalaga, at ang mga espiritual na linya sa Zarain ay kabilang sa banal na templo. Kayong mga pasaway ay hindi karapat-dapat na ay patong sa kanila ang inyong maruming mga kamay. Sabi ng middle-aged fighter na namumuno sa grupo. Napansin ni Levi ang matinding apoy na sumasayaw sa palad ng lalaking iyon. Ang susunod na bagay na alam niya, ang hangin sa kanilang paligid ay aking hindi kapani-pani walang mainit at tuyo. Mga banal na tagapangalaga, hindi ko narinig ito. Kasama mo ba si Yartran? Nakangiting tanong ni Levi. Ang lahat ng ginagawa nila ay umaasa sa advanced na teknolohiya. Mangyaring huwag silang iugnay sa amin na mga banal na tagapag-alaga. Masungit na sagot ng matipunong lalaki. Mayroong 12 banal na tagapag-alaga sa kabuuan, bawat isa ay sumasambol sa isa sa 12 Diyos sa mitolohiya ng Adrunian, ang mga Orientalians, at nagtataglay ng napakabaliw na kapangyarihan. Habang nananatiling nakatago sa mundo, bumuo sila ng kani-kanilang puwersa na kilala bilang mga banal na templo. Ang pinuno ng 12 banal na tagapangalaga ay isang manlalaban na may kakayahang kontrolin ang kulog. Ang kanyang banal na templo ay kilala bilang Zayas Holy Temple. Mayroong iba pang mga banal na templo, tulad ng Adoles Holy Temple at Ares Holy Temple. Ang 12 banal na tagapangalaga ay naghahanap sa buong Adron para sa pinakamahusay na mga linya ng espiritual na lay. Sa ngayon, nakuha na nila ang kontrol sa maraming linya ng banal na lay at linya ng banal na lay, ngunit hindi pa nila nakuha ang mga linya ng Dragon Lay. Kung hindi mababa ang antas ng super spiritual na ley line sa Yartran, matagal na sana itong inaangkin ng Holy Guardians. Natigilan si Levi nang unti-unti niyang naiintindihan ang ibig sabihin ng matipunong salita ng lalaking iyon. Pinipili ni Yartran ang mga likas na matalino at binabago ang kanilang mga katawan gamit ang advanced na teknolohiya. Ginagamit din nila ang mga individual na iyon sa mga eksperimento na nilalayong palakasin ang kanilang mga antas ng enerhiya. Bagamat nakagawa si Yartran ng isang pangkat ng makapangyarihan at tapat na mga sundalo, sila ay mga liga pa rin bukod sa mga tunay na magsasaka. Ang mga taong ito ba ay mga magsasaka mula sa Adron? Paano mo mapapatunayan na ang spiritual ley line na ito ay kabilang sa templo mo? Nagpakita lang kayo pagkatapos kong mahanap itong spiritual ley line. Mas mabuting magwala kayo bago ko sipin ang A**s nyo. Malamig na sabi ni Levi sabay ngisi. Malungkot ang mukha ng mga banal na tagapangalaga nang marinig iyon. Gumugol sila ng maraming oras sa paghahanap para sa mga linya ng Dragon Lay sa Secret Zone ngunit walang pakinabang. Hanggang sa nabasag ni Levi ang energy barrier ay nakita nila ang malakas na espiritual na enerhiya na dumadaloy palabas ng Dragon Lay line at natukoy ang lokasyon nito. Tumahimik ka, pasaway ka. Sa ngalan ng mga banal na tagapag-alaga, iniuutos ko sa iyo na umalis sa lugar na ito ngayon din. Gawin mo ang sinabi ko, o papatayin kita. Sigaw ng matipunong lalaki habang nakikipaglaban. Pati si Levi, nakipag-away ng sumagot, tama ba? Sa tingin mo ba, ibibigay ko lang ang isang bagay na pinaghirapan kong makuha? Mangarap ka, halika na, ipakita mo sa akin kung ano ang kaya ninyong mga banal na tagapangalaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3791 ang lakas ng mga banal na tagapangalaga. Ang matipunong lalaki, na ang pangalan ay Rukaz, ay nagbanta kay Levi, dahil hinihiling mo ito, malugod kitang ipapadala sa iyong kamatayan. Pagkatapos, sa mga elite subordinate sa ilalim ng kanyang utos, iniutos niya, patayin siya. Oo, sir, damang-dama ang kanilang kay-abangan. Malinaw na hindi sila naniniwalang si Levi ang kanilang kapareha. Ang isa sa kanila ay sumigaw, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng banal na kapangyarihan, ikaw ay pasaway. Habang nagsasalita siya,
Ang mga lalaki ay nagpakawalan ng kanilang mga pag-atake. Kahit na hindi napansin ni Levi ang anumang mali sa simula, napagtanto niya kaagad na may mali. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila may sariling buhay. Ang ilang di nakikitang enerhiya ay humila ng mahigpit sa kanyang mga binti patungo sa lupa upang paghigpitin ang kanyang paggalaw. Nang makita iyon, umungol si Rukas, iyan na ang pagkakataon natin. Singilin. Mabilis na inatake ng kanyang mga mandirigma si Levi mula sa lahat ng panig. Ungol ng isa sa kanila habang papalapit kay Levi. Biglang, ang mga patak ng tubig ay lumitaw mula sa manipis na hangin at nagsanib sa hugis ng isang hindi kapani-paniwalang matalas na espada. Kasabay nito, ang mga puno sa kanilang paligid ay lumalaki sa isang nakababahala na bilis, ang kanilang mga sanga ay mabilis na lumapot sa laki ng mga putot. Ang mga dulo ng mga sanga ay naging matutulis na mga punto habang sila ay tumusok patungo sa puso ni Levi. Metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Kaya nilang kontrolin ang lahat ng 5 elemento. Nawala ang gulat sa mga tingin ni Levi. Ang kakayahan ng mga lalaki na manipulahin ang mga elemento ay halos kapantay ni Forlivia. Siyempre, ang kanyang anak na babae ay higit na umasa sa kapangyarihan ng universo, na nagpaiba sa kanyang lakas sa pakikipaglaban sa lahat. Bumulong si Levi sa sarili, ang mga lalaking ito na naglilingkod sa banal na tagapag-alaga ay may ilang talento, kung tutuusin. Agad niyang ibinaba ang kanyang paghamak sa kanyang mga kalaban at tinawag ang kanyang mga pangunahing diskarte sa pakikipaglaban. Isang malakas na enerhiya ang lumabas sa katawan ni Levi at tumama sa mga sanga at espadang tubig. Basag. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng mga pag-atake ni Levi at ng kanyang mga kaaway. Agad na pinutol ng enerhiya ni Levi ang mga sanga at tubig na espada na naging alabok. Dapat maging delusional ka kung sa tingin mo ay sapat na ang mga trick na ito para talunin ako. Nang uuyam, napaapak ng malakas si Levi sa lupa. Ang Earth Elemental Energy na bumabalot sa kanyang mga binti noon ay gumuho ng walang pagtutol. Ang mga elite subordinate ay umatras sa takot, lubos na natigilan. Si Rukas ay parehong nabigla. Hindi niya akalain kung gaano kasabog ang kapangyarihan ni Levi. Dali-dali niyang ibinalita, huwag kang magmadali sa kanya. Gamitin ang iyong pinakamalakas na pag-atake. At kayong lahat, tulungan mo sila. Katutubo niyang ipinalagay na ang kanyang mga nasasakupan ay natalo dahil minamaliit nila si Levi at nagpigil sa kanilang mga pag-atake. Isang walang pakialam na Levi ang nanunuya at sumagot, halika sa akin, kung gayon. I don't want to waste my time na patayin ka isa-isa. Ang lakas ng loob. Iligtas mo ang iyong kayabangan hanggang sa matalo mo ang 10 piling mandirigma ng ating banal na tagapangalaga. Mabangis na saway ni Rukas. Alam niyang hindi rin nailabas ni Levi ang kanyang buong kapangyarihan, at nais niyang sukatin ang lawak ng kakayahan ni Levi. Pumunta sa H*L, Bayview Reprobate. Tikman ang lakas ng aking water sword. Thunder Slash. Ang 10 lalaki ay sinugod si Levi sa gitna ng magarbong mga awit. Sa sandaling iyon, nagsimulang umalog ang lupa ng marahas na para bang isang halimaw na nilalang ang malapit ng sumabog. Kumalat ang mga kidlat patungo sa mahahalagang bahagi ng katawan ni Levi tulad ng mga sawa. Ang tibak ng tubig ay muling lumitaw, na hinarap si Levi nang hindi siya binigyan ng puwang upang umatras. Walang plano si Levi na matakot sa mga pag-atake habang sumisigaw siya, scram. Kahit na ang mga kakayahan ng kanyang mga kalaban ay nagulat sa kanya, si Levi ay hindi nag-aalala tungkol sa kanilang pagkatalo sa kanya. Madali niyang madismantle ang kanilang mag-agarang pag-atake sa isang strike. Makalipas ang 1 segundo, nawala si Levi sa kinatatayuan niya bago naglabas ng isang suntok para kontrahin ang mga elemental na atake na dumarating sa kanya. Ang kanyang suntok ay nagpakawala ng malalakas na bug zone ng hangin, na mabilis na nagsama-sama sa isang napakalaking energy whirlpool. Napalunok at winasak nito ang atake ng kanyang 10 kalaban sa isang kisap mata. Ang mga mandirigma na nakatayong pinakamalapit kay Levi ay nabigong tumalon mula sa kapahamakan at sinipsip sa nakakatakot na whirlpool, na agad na naging mga ambon ng dugo. Arg! Napuno ng hangin ang paghihirap na pag-iyak. Ang mga nakatayo sa malayo ay bumagsak sa lupa, malubhang nasugatan at walang hugis upang lumaban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 3772 Killing Spree. Paano nangyari ito? Nauutol na sabi ni Rukaz sa gulat. Hindi lang siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Napatay ni Levi ang 5 piling mandirigma sa isang suntok at nasugatan ng husto ang 5 pa. Nagulat ang mga nakaligtas na elite. Ang kanilang mga kasamahan na nasawi ay halos hindi mahihinang mandirigma kaysa sa kanila. Sa katunayan, ang ilan ay mas malalakas na mandirigma. Hindi nila maintindihan kung paano mabilis na gumuho ang pinagsama-samang atake nila laban sa ganting atake ni Levi. Ngumisi si Levi, sayang ang mga Diyos ay pinoprotektahan ng mga talunan tulad mo. Ang kanyang mapanlate na komento ay ikinagalit ni Rukaz, na sumigaw ng, "You despicable baby reprobate. Ikaw ang humihingi nito." Ang sinumang hanggal na saktan ang mga banal na tagapangalaga ay magdaranas ng galit ng 12 banal na templo. Nagkibit-balikat si Levi at walang pakialam na gumuhit. "Well, kailangan ko lang patayin kayong lahat. F*** ka. Ako mismo ang magsusunog sa iyo ng abo." Ginamit ni Rukaz ang kanyang pamamaraan at mabilis na nagpatawag ng 2 singsing ng apoy sa paligid ng kanyang mga palad. Napuno ng apoy ang espasyo at tumutok sa paligid ng mga singsing, na pinalakas ang kanilang laki at lakas. Kaluskos. Ang mga ring ng apoy ay mabilis na lumawak, at narinig ni Levi ang tunog ng isang bagay na nasusunog. Sa karagdagang pagsisiyasat, maaaring maobserbahan ng isa na ang espasyo sa paligid ng mga singsing ng apoy ay lumilitaw na baluktot, halos parang hindi nito makayanan ang kanilang mataas na temperatura. "Gaano ka-interesant," ungol ni Levi habang nakapikit ang mga mata na nag-iisip. Malinaw niyang naramdaman ang paputok na enerhiya na nagmumula sa matipuno niyang kalaban. Mapapatay na sana nito si Zerek sa isang iglap. Hindi naisip ni Levi ang gayong mga kapangyarihan na umiiral sa Adron. Ang mga naunang salita ni Rukaz ay nagpapahiwatig na mayroong 12 paksayon na may katulad na lakas. Samantala, umungal si Rukaz, "Maghandang mamatay, pasaway ka." Nawala siya sa kalagitnaan ng pagsasalita at muling nagpakita sa harap ni Levi. Ang kanyang mapanirang mga singsing ng apoy ay nasira ang nakapalibot na espasyo sa kanilang init, at isang sunog na amoy ang umalangaw-ngaw sa hangin. Whoosh! Biglang bumaon ang apoy sa ulo ni Levi. Tingnan natin kung gaano kakalakas. Hindi tinangka ni Levi na iwasan ang mga firing ni Rukaz ngunit sa halip ay sinuntok niya ang kanyang mga kamao upang kontrahin ang pag-atake. Napansin ng lahat ang isang natatanging, kulay gintong enerhiya sa paligid ng katawan ni Levi. Tila siya ay may suot na isang set ng hindi malalampasan, gintong baluti. Bumagsak, nagsalubong ang kanilang mga pag-atake sa himpapawid at naglabas ng nakakabinging tunog. Maging ang hangin sa kanilang paligid ay tila nabaluktot sa epekto, na nagpapalipad sa lahat ng tao sa kanilang paligid. Ang mga mahihinang mandirigma ay naging malubhang nasugatan. Whoosh! Sa gitna ng malalakas na sagupaan, isang figure ang biglang pumailanglang sa hangin na parang isang manikang basahan. Tagapangalaga, napasinghap ang mga tao sa takot nang makilala nila ang figure bilang si Rukaz. Ang apoy sa paligid ng kanyang mga kamay ay napatay, at ang kanyang aura ay lubhang hamina. Mahigit 60 metro ang layo niya. Tumutulo ang dugo sa sulok ng labi niya. Sa kabilang banda, si Levi ay nanatili sa kanyang kinaroroonan, na mukhang kahanga-hanga bilang isang sinaunang Diyos ng digmaan. Siya ay tila napaka-relax tungkol sa buong bagay, na tila ang nakakatakot na salpukan ng mga enerhiya kanina ay walang kinalaman sa kanya. *8. Humihingal si Rukaz dahil sa pagsusumikap, ang kanyang tingin ay puno ng hindi paniniwala. Bagamat hindi niya nailabas ang kanyang buong kapangyarihan, ginamit niya ang halos 80% ng kanyang potensyal, at nabigo itong mahawakan man lang ang gilid ng t-shirt ni Levi. Dumagundong siya, "Lahat, sabay-sabay kayong sumumpa sa kanya. Dapat natin siyang patayin, kung hindi, tiyak na sasaktan niya ang ating banal na templo sa hinaharap." Ang iba sa kanyang mga tauhan ay dali-daling nagpatawag ng kanilang mga elemental na pag-atake at walang takot na sinugod si Levi. "Dapat ginawa na natin ito sa simula. Ngayon ay masisiyahan na ako sa aking pagpatay." Malamig na pinandilatan ni Levi ang kanyang mga kaaway at sumugod sa harap nila, determinadong patayin ang banal na tagapangalaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3773 Fairness Holy Temple.
Ang pag-alis sa mga tauhan ng Holy Guardian ay katulad ng larong pambata para kay Levi. Umaalingaw-ngaw ang nakakadugo na mga iyak habang siya ay humaharurot sa pulutong ng mga kaaway. Makalipas ang ilang segundo, namatay si Rukaz nang hindi bababa sa 10 lalaki o nasugatan. Kinakabahang lumunok si Rukaz at bamulong, napakabigat ng Bayview na ito. Ang pag-iisip ng pagsuko ay lumitaw sa kanyang isipan habang pinapanood niya ang pagbagsak ni Levi sa kanyang hukbo sa isang nakababahala na bilis. Marami sa kanyang mga tauhan ang nawalan ng gana na lumaban. Si Levi ay humaharap sa nakamamatay na suntok kaliwat kanan, at kakaunti ang magagawa ng kanyang mga kalaban tungkol dito. Kailangan nating maghanap ng magandang pagkakataon para umatras. Nagpa siya si Rukaz at itinoon ang kanyang fire elemental power. Habang si Levi ay abala sa iba pang mga kaaway, inilipat niya ang enerhiya sa isang dagat ng mga palaso na kasing kapal ng kanyang braso. Pagkatapos, itinutok niya ang mga palaso sa mahahalagang bahagi ng katawan ni Levi. Swoosh! Ang nagniningas na mga palaso ay lumipad sa kalangitan, na nagbabanta kay Levi. Ang hangin ay uminit hanggang sa kumukulong punto, na nagiging sanhi ng anumang kalapit na mga halaman upang agad na malanta at masunog hanggang sa malutong. Bam! 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 Ang mga suntok ni Levi ay nagpalipad pa ng 5 lalaki. Isang palihim na pag-atake. Bamulong siya at napangiti nang mapansin ang mga palaso ni Rukaz. Pagkatapos, inabot niya ang kamay at nahuli ang nagniningas na mga palaso. Sa totoo lang, umatras na si Rukaz pagkatapos ilunsad ang kanyang dagat ng apoy na mga palaso. Napansin niyang hinuhuli ni Levi ang kanyang mga palaso sa gilid ng kanyang mata at natamba siya. Sinaway ng eksena ang lahat ng inaakala niyang alam niya tungkol sa elemento ng apoy. Paano mahuli ng isang tao ang nagniningas na mga palaso na inilunsad ko ng walang kamay? I channeled every bit of my elemental power into that attack. Natunaw na sana ang bakal. Bamulong si Rukaz, kay tao ba siya? Naduraj ang puso niya nang agad niyang pinagsisihan ang desisyon niyang hamanin si Levi. Hindi niya malalaman na ang katawan ni Levi ay nabago ng maraming linya ng banal na ley at na si Levi ay nagsimula na sa proseso upang bumuo ng isang banal na aura. Ang katawan ni Levi ay halos ang buhay na sagisag ng Iron Golem technique. Samantala, ang hukbo ng Holy Guardians ay nagkalat sa lahat ng direksyon matapos mapagtantong umatras na ang kanilang Holy Guardian. Akala mo ba hahayaan na lang kita? Inihagis ni Levi ang isang pares ng mga pana ng apoy sa mga nakatakas na lalaki. Ang ilan sa kanila ay nabigong makaiwas sa oras at naging abo. Bulong ni Levi sa sarili, hindi sila kasing lakas ng inaakala ko. Nagpasya siyang huwag silang habulin. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang layunin ay isulong ang kanyang mga kakayahan sa mga linya ng Dragon Lay. Kailangan kong dalhin si Winona at ang iba pa dito para mapagbuti nila ang kanilang kakayahan. Hindi natin dapat sayangin ang napakahusay na material sa pagtatanim. Ang mga banal na tagapag-alaga ay hindi isang tunay na banta sa akin, ngunit ang iba ay maaaring hindi masyadong mapalad. Sa bandang huli, sila ay magiging tinak sa ating panig kung hindi natin pagbubutihin ang kakayahan ng lahat. Nagpa siya si Levi at nag-text sa mga pangunahing miyembro ng kanyang base, na hinihimok silang magmadali sa kung saan siya nasa mga batch. Hindi siya nababahala tungkol sa paghihiganti ng mga banal na tagapangalaga. Ipinakita niya ang kanyang pambihirang lakas sa pakikipaglaban kanina para takutin ang banal na tagapangalaga at ang kanyang mga tauhan. Samantala, sa Yartran, ang natitirang mga miyembro ng konseho ng naghaharing paksayon ay nakaupong mabato sa isang tahimik na conference room. Napakatahimik nito kaya may narinig akong pin drop. Pagkaraan ng mahabang sandali, paus na sinabi ng pinuno ni Yartran, hindi ko inaasahan na aabot sa ganoong katakot-takot na taas ang paglilinang ni Levi. Ang mga banal na tagapag-alaga ay nagdusa ng napakalaking pagkawala. 2 banal na tagapag-alaga, ang sumasamba kay Hephaestus at Gaius, ay malubhang nasugatan. Ang sitwasyon ay hindi kapani-paniwala. Ang iba pang miyembro ng konseho ng Yartran ay hindi maiwasang manginig sa takot. Ang mga banal na tagapangalaga ay ganap na karapat-dapat sa kanilang kaugnayan sa pagka-Diyos. Kahit na sa tuktok ng kanilang bansa, ang mga taong Yartran ay natatakot sa mga banal na tagapangalaga. Sa ilang mga punto, naniniwala pa sila na ang mga banal na tagapangalaga ay may kakayahang sirain ang Yartran kung gusto nila. Sa kanilang pagkabigla,
Ang mga lalaking iginagalang nila ay dumanas ng matinding pagkatalo sa mga kamay ni Levi. Napagtanto ng konseho ng Yartran kung gaano sila katanga sa ginawa nilang gulo kay Levi noong nakaraan. Samantala, si Rukas ay bumalik sa Hephaestus Holy Temple, na pinangalanan sa apoy na Orenthian, Hephaestus. Isa ito sa 12 banal na templo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3774 na 12 Dragon Ley Lines. Habang dahan-daang iminulat ni Rukas ang kanyang mga mata, tila kumikislap sa kanyang titig ang nagninangas na apoy. Matapos magtanim ng mahabang panahon, higit sa kalahati ng mga internal na pinsalang natamo niya ay sa wakas ay gumaling. F*6. Sino sa lupa ang Bayview na iyon? Galit na tanong niya. Pinangunahan niya ang isang pangkat ng 50 lalaki sa labanan, ngunit 8 lamang ang nakaligtas. 35 lalaki ang napatay sa lugar, habang 7 pa ang malubhang nasugatan. Ang masama pa nito, mukhang hindi maganda ang kalagayan ng mga nasugatan. Rukas, dapat ba tayong magpadala ng salita sa ibang mga tagapangalaga na magsanib puwersa at pabagsakin ang taong iyon? May nagtanong. Sumasang-ayon ako. Paano natin magpapatuloy na tatawaging mga lalaki ng banal na tagapangalaga kung hindi tayo maghihiganti? Kung muling ipanganak ang mga Orenthians sa hinaharap at malalaman nila ang tungkol dito, tiyak na mapaparusahan tayo. Ang iba ay galit at galit din kay Levi. Sandaling natahimik si Rukas bago dahan-daang sinabing, napakalakas ng taong ito. Bago natin malaman ang higit pa tungkol sa kanya, mas mabuti kung hindi tayo kumilos ng padalos-dalos. Maaaring siya ay mula sa maalamat na kaharian ng Kenfort sa Bayview. Sa sandaling may nagpahayag ng kaisipang iyon, tumutol ang isa pang tao, sa tingin ko ay hindi. Kahit na ang isang leader mula sa mga mid-level na sekta ng Kenfort ay maaaring hindi kasing lakas mo. At kung nagpadala man sila ng manlalaban mula sa isang pinakamataas na antas ng sekta, mararamdaman ito ng ibang mga banal na tagapangalaga. Tama, sang-ayon ni Rukas. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa mahinang boses, hanapin muna natin ang ibang Dragon Ley Lines at magpadala ng ilang tao para imbestigahan ang reprobate na iyon mula sa Bayview. Sa pagtatapos ng araw, wala pa rin tayong sapat na mapagkukunan ng enerhiya. Kung hindi, kapag ang mga Orenthians ay isinilang na muli, kahit na si Kenfort ay kailangang magpakita ng kanilang paggalang, pabayaan ang pasaway na iyon. Nagtataglay tayo ng maraming banal at banal na linya ng ley. Ang kulang na lang ay Dragon Ley Lines. Kung magtagumpay tayo sa paghahanap sa kanila, masisimulan natin ang pagsilang ng mga Orenthians na binantayan natin sa mga henerasyon. Si Rukas ay isang miyembro ng sinaunang pamilya na sumasamba kay Hephaestus. Samantala, ang iba pang 11 pamilya na sumasamba sa iba pang mga Orenthians ay kumalat sa Adron. Ang muling pagkabuhay ng mga Orenthians ay naging misyon nila sa mga henerasyon at ang dahilan ng kanilang pag-iral. Ngayon na ang enerhiya mula sa banal at banal na mga linya ng ley ay hindi sapat na malapit, maaari lamang tayong umasa sa kapangyarihan ng mga linya ng Dragon Ley para sa isang shot sa muling pagbuhay sa mga Orenthians. Kapag nangyari iyon, magkakaroon tayo ng hindi matitinag na haligi ng suporta, at ang pagsakop sa mundo ay magiging laro ng bata. Maghintay ka lang, pasaway ka. Kapag nakabalik na ang mga Orenthians, tiyak na papatayin kita at ang bawat huling tao na may kinalaman sa iyo, marahas na ungol ni Rukas. Samantala, sinimulan ni Levi ang isa pang sesyon upang palakasin ang kanyang antas ng paglilinang matapos itaboy ang mga banal na tagapangalaga. Pakiramdam niya ay kulang pa rin ang kanyang kapangyarihan kung balak niyang lipulin ang Void Sect at iba pang puwersa sa antas na iyon. Kaya naman, nagsimula siyang gumamit ng mga linya ng Dragon Ley para mag-metamorphose na parang isang galit, at ang mga epekto ng paggawa nito ay kahanga-hanga tulad ng kanyang inaasahan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng paggamit ng mga linya ng banal na ley at mga linya ng Dragon Ley ay simpleng magkahiwalay. Para sa karamihan ng mga tao, ang paggamit ng isang banal na linya ng ley ay sapat na sa pagtaas ng mga limitasyon sa kanilang mga kapangyarihan dahil sa kanilang antas ng paglilinang at pangangatawan. Gayunpaman, ipinanganak si Forlivia na may lumalamon na espiritual na buto at maaari ng mag-metamorphose gamit ang mga Holy Ley Lines para lumakas. Maglalaan ako ng isang linya ng Dragon Ley para kay Evie at isa pa bilang extra, pagkatapos ay gamitin ang natitira.
Pagkatapos ng karagdagang paggalugad, natagpuan ni Levi ang 12 linya ng Dragon Ley sa Secret Zone. Hindi lamang iyon, mayroong hindi mabilang na mga Holy Ley Lines at Divine Ley Lines. Kahit na ginagamit ng lahat sa base ang mga ito para mag-metamorphose, magkakaroon pa rin ng higit sa sapat. Tulad ng inaasahan, iba talaga itong mga Dragon Ley Lines. Naririnig ko pa nga ang tunog ng dagandong ng dragon. Binanggit ng mga sinaunang manyawal na posibleng mag-breed ng mga totoong dragon. Iniisip ko kung totoo ba iyon o hindi. Malungkot na sabi ni Levi. Nakangiting sumagot ang Digital God, inaasahan ko ang pagbabago mo sa isang katawan na nagtataglay ng lakas ng isang tunay na dragon. Pagkatapos, maaari kong pag-aralan ng mabuti ang bagay na iyon. Sana matupad ang wish mo. Sige, kung ganoon, sisimulan ko na ang aking nag-iisang pagsasanay. Sa pamamagitan nito, nagpatuloy si Levi sa metamorphose sa tulong ng 10 linya ng Dragon Ley. Walang sino man ang mag-aakala na ang mundong-mundo ay naglalaman ng mga linya ng Dragon Ley, kaya mas nakakagulat na mayroong isang kumpol ng mga ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3775 ang huling pambubugbog ay hindi sapat. Sa Void Sect sa Kenfort, bumuti ang kanilang cultivation level matapos makuha ang maraming cultivation resources na ibinigay ng Heptino. Palibhasa'y hindi kailanman nasiyahan sa gayong kasaganaan ng mga mapagkukunan ng pagtatanim, sina Xylez, Wade, at ang iba pang pinagkakatiwalaang mga katulong ay nakinabang din ng malaki mula rito. Kaya naman, mas naging determinado ang lahat na maging tapat kay Gloria. Kahit na walang suporta ng Void Sect, hindi ko na kailangang matakot sa paghihiganti mula kay Levi at sa iba pa, deklara niya. Si Gloria ay puno ng kumpiyansa, lalo na't hindi pa niya natatapos ang paglamon sa mga linya ng Dragon Ley mula sa Heptino. Alam niyang aakyat siya sa isang bagong antas pagkatapos gawin iyon. Walang pagkakataon na magkaroon ng access si Levi sa napakalakas na mapagkukunan ng cultivation sa mundo, kaya ang pagkakaiba sa pagitan ng aming mga kakayahan ay lalagaw lamang. Lumawak ang ngiti niya habang binibigkas, Levi at Floyd, makakalimutan mo ang paghihiganti. Bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan na nagmumula sa pag-akyat sa itaas. Habang unti-unti akong lumalakas, mas tataas pa ang katayuan ko. Ang isang walang katulad ni Levi ay magiging lubos na hindi gaanong mahalaga at balewala. Tulad ng para sa lahat ng aking mga kaaway mula sa makamundong mundo, sila ay hindi na nagkakahalaga ng isang onsa ng aking pansin. Pagkatapos, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Gloria at medyo malungkot na sinabi, gayunpaman, ang mga bagay ay magiging napakapurol. Hindi ko na mararanasan muli ang kasiyahang paglaruan sila. Samantala, ang mga banal na tagapag-alaga ay nag-aatubili pa ring sumuko. Pagkatapos ng maraming pagsisiyasat ng maraming partido, sa wakas ay natiyak nila ang pagkakakilanlan at background ni Levi. Hindi ko inaasahan na ang reprobate na iyon mula sa Bayview ang may kasalanan sa likod ng pagkawasak ni Yartran. Just as I thought, hindi siya fighter ng Kenfort. Kung ganoon, kaya natin siyang harapin ng hindi masyadong mag-alala, tahimik na sabi ni Rucas. Ano ang sinasabi ng ibang mga tagapangalaga, Peneleo? Tanong ni Rucas na nakatingin sa medyo may edad na lalaki na may mapupulang buhok na nakaupo sa tapat niya. Ang lalaki ay may malaking pangangatawan na tulad ni Rucas, at ang pagkislap ng kumikislap na kidlat ay malabong na nakikita sa kanyang mga palad. Siya ang pinuno ng Zayas Holy Temple. Sumagot si Peneleo sa mahinang boses, ang kanilang pananaw ay kailangan nating makuha ang ating mga kamay sa mga linya ng Dragon Ley sa Secret Zone. Mayroon lamang 2 guardian sa koponan noong nakaraang pag-atake. Kung mas marami sa atin ang magsasama-sama at mag-strike, tiyak na magtatagumpay tayo sa pagpatay kay Levi. Ayon sa impormasyon na mayroon kami, si Levi ay kasalukuyang nasa solitary training. Kaya naman, ito ang perpektong oras para maglunsad ng sneak attack. Ang mataimtim na ekspresyon ni Rucas ay nagpakita na maingat niyang tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan. Nahanap na ng lahat ng 12 banal na tagapangalaga ang binhi para sa kani-kanilang mga Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pagtiyak na maayos na uunlad ang mga banal na templo ay mapapabilis natin ang muling pagsilang ng mga Orenthians. Ang mga mapagkukunan ng paglilinang ay nagiging mas mahalaga din, lalo na ang mga mapagkukunan ng nangungunang antas tulad ng mga linya ng Dragon Ley. Higit sa lahat,
Naghanap kami ng mataas at mababa sa loob ng maraming taon nang hindi nakatuklas ng isang linya ng Dragon Lay. Narito at masdan, mayroon na ngayong isang kumpol sa kaharian kung saan naroon si Levi, na hindi kapani-pani walang bihira. Sa wakas, nagpa siya si Rucas. Ipunan ang aming mga piling mandirigma ng sabay-sabay, pagkatapos ay magpadala ng salita sa iba pang mga tagapangalaga. This time, mamamatay na si Levi. Ngumisi si Peneleo at sinabing, mas ganon. Paano matatakot ang mga banal na tagapangalaga sa pasaway na iyon? Magpapadala kami ng 5 guardians at mahigit 100 elite, kaya walang duda na babagsak siya. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Rucas, sana nga. Kung hindi dahil ang mga linya ng Dragon Lay ay isang kailangan na mapagkukunan ng paglilinang, hindi ko nagugustuhing pukawin muli ang taong iyon. Masasabing nakatrauma si Rucas sa nakakatakot na pagpapakita ni Levi ng kanyang galing sa pakikipaglaban. Di nagtagal, pinangunahan ni Rucas, Peneleo, at 3 iba pang tagapangalaga ang higit sa 100 ng mga piling mandirigman ng Holy Temples patungo sa Secret Zone kung saan naroon ang mga linya ng Dragon Lay. Pagdating nila, sumigaw si Peneleo, lumabas ka para salubungin ang iyong wakas, Levi. Noon, gumamit na si Levi ng 3 linya ng Dragon Lay para mag-metamorphose, at nagkaroon ng makabuluhang pagunlad sa kanyang antas ng cultivation. Pagkatapos ng aming nakaraang labanan, ang huling bagay na inaasahan ko ay ang mga taong ito ay darating na naghahanap ng gulo. Mukhang hindi sapat ang huling paghampas na natamo mo, mapanuksong tugon niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3776 na pagpatay sa mga banal na tagapangalaga. Si Levi ay walang takot sa kabila ng pagkubkob ng mga banal na tagapangalaga at higit sa 100 iba pang mga tao. Sa totoo lang, tumulo ang boses niya ng sarcasm nang magsalita siya. Tumaas ang kumpiyansa sa mga guardians na hindi nakasaksi sa mga kakayahan ni Levi, at sumigaw sila ng mga nakakapukaw na pangungusap. Tiyak na dudurog ka naming 5 at gagawin kang abo ngayon. Tama na yan. Sa presensya ng mga banal na tagapag-alaga sa Adron, wala kang pasok dito. Tama na ang chit-chat. Maghanda para mamatay. Bagamat pinaalalahanan sila ni Rucas na maging maingat, sila ay mayabang at iniisip na ang una ay natalo dahil lamang sa hindi sapat na kapangyarihan. Pinaihit ni Levi ang isang daliri, nanunuya sa mga banal na tagapangalaga. Ikaw ang nagtanong. Si Peneleo ang unang umatake. Habang naghahanda siyang hampasin, pinalibutan ng liwanag ang kanyang mga kamay at nabuo ang 2 bola ng kidlat sa isang kisap mata. Umalangaw sa hangin ang nakakatakot na tunog ng kaluskos ng kuryente. Pagkatapos, sa isang mabilis na paghatak ng kanyang mga kamay, ang mga kidlat na orbs ay sumugod kay Levi na parang mga kanyan. Gayunpaman, hindi sinubukan ni Levi na iwasan ang pag-atake at iniunat ang kanyang mga kamay upang saluhin ang mga kidlat. Lahat kayo dapat lumapit sa akin ng sama-sama para hindi ninyo sayangin ang oras ko. Malamig na ngumisi, sumagot si Peneleo, masyado kang mataas ang tingin mo sa iyong mga kakayahan. Dahil nang ahas kang saluhin gamit ang iyong mga kamay, maghanda upang maging abo. Ganon ba? Ang mga sulok ng labi ni Levi ay umangat sa isang ngisi habang dalubhasa niyang sinalo ang 2 bola ng kidlat. Naniniwala akong sa iyo ito. Hayaan mong ibalik ko sila sa iyo. Sa isang pagkibot ng mga braso ni Levi, ang 2 kidlat na orbs ay bumaril papunta kay Peneleo, na bumibilis sa ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Paano ito posible? Si Peneleo ay lubos na natulala. Gayunpaman, batid ang mapanirang kapangyarihan ng mga kidlat na ball ang iyon, hindi siya nang ahas na manatili sa kinaroroonan niya at sinubukan ang kanyang makakaya na umiwas sa isang tabi. Ang 2 bola ng kidlat ay dumaan, halos hindi siya nawawala. Sa kasamaang palad, ang mga piling mandirigma ng banal na templo sa likod niya ay hindi gaanong pinalad. Naisip nila na kahit hindi napatay ng atake ni Peneleo si Levi, tiyak na magdudulot ito ng malubhang sugat sa huli. Sa kanilang pagtataka, hindi lamang sinalo ni Levi ang mga bowl ang kidlat sa kanyang mga kamay kundi itinapon pa ito pabalik sa direksyon na pinanggalingan. Arg! Ang ilan sa kanila ay nabigong makaiwas sa oras at agad na nasunog at naging abo. Galit na galit si Peneleo, pakiramdam niya ay binaril niya ang kanyang sarili sa paa. Sinabi ni Rucas sa malalim na boses, huwag kang tatayo at manood.
Sabay-sabay nating salakayin siya at tapusin ito ng mabilis. Ang tatlo pang banal na tagapag-alaga ay hindi kumilos ng mayabang at nagpatuloy sa pagpapakawalan ng kanilang kapangyarihan. Ang mga espada ng tubig, nagniningas na mga palaso, mga kidlat na bola, at marami pang ibang magarbong ngunit nakamamatay na pag-atake ay nagpaulan kay Levi. Buong puwersa din ang pagsalakay ng mga elite fighters. Bagamat hindi nila maihahambing sa isang pag-atake mula sa mga banal na tagapag-alaga, mayroon silang kalamangan sa mga tuntunin ng kanilang bilang. Magaling. Tumawag si Levi, na naglalabas ng nakakagigil na fighting spirit nang makita niyang sabay silang sumugod sa kanya. Sa halip na umatras, hinarap niya ang mga pag-atake ng kanyang mga kalaban at naghatid ng maraming suntok. Ang malakas na hangin ay humampod sa hangin na parang puyo ng tubig, at ang mahinang tunog ng dagandong ng dragon ay maririnig mula sa loob ng mga malalakas na alon ng enerhiya. Isang malakas na dagandong ang tumunog, at makalipas ang isang segundo, ang pinagsamang pag-atake ng mga banal na tagapag-alaga ay napawi. Higit sa lahat, hindi hangina ang mga suntok ni Levi. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa mga banal na tagapag-alaga ng may di masusukat na lakas at mapangwasak na puwersa. Arg! Masakit na hiyawan ang bomb-alot sa hangin. Ang mga mas malalakas ay nagpupumilit na patuloy na buo ang kanilang mga katawan habang ang lakas ng mga suntok ay pamunit sa katawan ng mga medyo mahihina, na nagwasak warret sa kanila. Maging ang 5 banal na tagapag-alaga ay hindi maiiwasang nagtamo ng matinding pinsala. Paano siya gumamit ng napakaraming kapangyarihan sa isang suntok? Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa loob ng 5 banal na tagapag-alaga, at ibinigay nila ang lahat ng pag-iisip na lumaban. Dahil nandito ka, maaari kang manatili dito magpakailanman. Nang muling umatake si Levi, 3 guardian ang nabigong makaiwas sa oras at binawian ng buhay. Medyo malayo lang sina Rucas at Peneleo. Gayunpaman, kumilos sila sa mas mabilis na bilis kaysa sa iba pang 3 at nagawang makatakas sa kamatayan. Habang ang mag-asawa ay biglang tumakas ng walang pabalik-balik na sulyap, ang iba pang mga elite na mandirigma ay nakakalat sa lahat ng direksyon, na tinamaan ng takot. Matapos matagumpay na itaboy ang makapangyarihang mga banal na tagapag-alaga, si Levi ay muling humanga sa nakakatakot na kapangyarihan ng Dragon Ley Lines. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3777 ang talento ng Forlivia ipinakitang muli. Nang maranasan ang nakakatakot na kapangyarihan ng linya ng Dragon Ley, agad na nagpasya si Levi na dalhin si Forlivia at hayaan siyang gamitin ang linya ng Dragon Ley upang direktang magtanim. Nagulat din si Forlivia nang dumating siya sa secret zone, dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng napakaraming makapangyarihang spiritual ley lines doon. Sa partikular, ang kadalisayan ng espiritual na enerhiya doon ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa mga linya ng banal na ley, at hindi niya maiwasang ihatid ang kanyang sariling nilikha na pamamaraan. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Forlivia. Parang may invisible force na umaakit sa kanya. Anong problema, Evie? Tanong ni Levi na mukhang naguguluhan. Sumagot si Forlivia na may seryosong ekspresyon, Daddy, sa sandaling eye channel ko ang aking teknik ngayon, parang nakagawa na ako ng koneksyon sa napakalakas na kapangyarihan ng ilang spiritual ley lines. Oh, kung gayon maaari mo bang subukang sabihin ang kanilang pangkalahatang mga direksyon? Sabi ni Levi sa malalim na boses. Habang ipinagpatuloy ni Forlivia ang pag-channel ng kanyang self-created technique, ang mga energy wave ay nagsimulang mabilis na kumalat mula sa kanyang katawan, na nagsilbing sentro. Pagkaraan ng ilang sandali, dumilat ang kanyang mga mata, at nakangiting sinabi niya, nararamdaman ko ang 2 espiritual na linya na mahigit 10 milya ang layo sa direksyong timog silangan. Nararamdaman ko rin ang 3 espiritual na linya sa paligid ng 20 milya sa hilagang kanluran, at mayroon ding ilan doon. Napalitan ng pagtataka ang ekspresyon ni Levi mula sa pagkataranta hanggang sa pagkagulat nang sabihin ni Forlivia ang mga direksyon at tinatayang mga distansya ng sunod-sunod, dahil ang mga locus yung itinuro niya ay eksakto kung nasaan ang mga linya ng Dragon Ley. Bukod dito, sinadya niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang itago ang mga linya ng Dragon Ley upang maging ligtas na bahagi. Kahit na ang Digital God ay maaari lamang matukoy ang tinatayang lokasyon ng mga linya ng Dragon Ley gamit ang kanyang detector, ngunit ang mga lugar na itinuro ng kanyang anak na babae ay napakatumpak.
Hindi ko ini-expect na may ganyan ka pala, Evie. Huminto muna si Levi bago nagpatuloy, it's not exactly a talent. Marahil ay may kinalaman ito sa mga katangian ng iyong sariling ginawang pamamaraan. Ang self-created technique ng Forlivia ay naghahangad ng universal na pagkakaisa gamit ang bawat bit ng enerhiya ng universo at kahit na sa wakas ay sama-sama sa kapangyarihan ng universo upang makamit ang hindi mauubos na estado ng kapangyarihan. Anuman ang antas ng mga ito, ang lahat ng mga linya ng espiritual na ley ay sa huli ay natatanging mga mapagkukunan ng enerhiya na nilikha ng universo, kaya makatuwiran na ang isang pamamaraan na naghahanap ng universal na pagkakaisa ay maaaring kumonekta sa kanila sa ilang paraan. Kaya habang bumubuti ang antas ng aking paglilinang, ang aking sensitivity sa mga super spiritual na linya ng ley ay magiging mas at mas talamak, Forlivia deduced. Tumango si Levi bago sumagot, ganito dapat sa normal na mga pangyayari. Evie, subukan at tingnan kung maaari mong gamitin ang linya ng Dragon Ley upang linangin. Pagkatapos ay binili niya siya malapit sa linya ng Dragon Ley, kung saan kaagad niyang ipinadala ang kanyang sariling ginawang pamamaraan. Dagandong. Dinig na dinig ni Levi ang dagandong ng dragon na nagmumula sa puso ng Dragon Ley line, parang alagang hayop na masayang bumabati sa may-ari nito. Buzz. Makalipas ang ilang segundo, bahagyang nag-vibrate ang buong linya ng Dragon Ley, at nabuo ang isang malaking energy vortex sa paligid ng katawan ni Forlivia na nagsimulang sumipsip ng lakas ng ley line. Hindi ako makapaniwala na nagdudulot ito ng mas malaking reaksyon kaysa sa aking metamorphosis. Mukhang walang problema si Evie na gamitin ang linya ng Dragon Ley para linangin. Tuwang-tuwa si Levi at naramdaman pa niya na ang talento ng kanyang anak ay higit na mataas kaysa sa kanya. Sa kabila nito, pagkatapos lamang siyang bantayan ng ilang oras at makitang hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng kakulangan sa ginhawa ay nakaramdam siya ng lubos na kaginhawahan. Pagkatapos ay nagsimulang magmetamorphose si Levi sa malapit na linya ng Dragon Ley upang sa sandaling makatagpo si Forlivia ng anumang problema, makapagbigay siya ng napapanahong suporta. Samantala, ang mga banal na tagapag-alaga at ang mga elite na tumakas na galit ay pinahuhusay din ang kanilang mga kapangyarihan matapos mapagtanto kung gaano kalakas si Levi kumpara sa kanila. Gayunpaman, dahil sa pananabik ng mga banal na tagapangalaga na simulan ang pagsilang ng mga Orenthians, ang kapangyarihan ng linya ng Dragon Ley ay naging mas mahalaga, at ang maraming mga linya ng Dragon Ley sa lihim na zona ay halos mga mapagkukunang abot kaya. Kahit na ang mabangis na Levi ay nag-iimbak sa kanila, hindi nito lubos na maalis ang mga pagnanasa ng banal na tagapangalaga. Sa kabutihang palad, mayroon silang higit sa sapat na mga linya ng banal na ley at mga linya ng banal na ley sa kanilang mga kamay upang payagan ang kanilang mga kakayahan na umunlad muli. Kaya naman, ang natitirang mga banal na tagapag-alaga ay magkasang-ayon na gamitin ang mga mapagkukunan sa kanilang pagtatapon upang palakasin ang kanilang mga kakayahan bago sakupin ang mga linya ng Dragon Ley sa loob ng sikretong zona o maghanap ng iba. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3778 pumunta si Levi sa Kenfort. Samantala, pagkatapos dumalo sa kasal ni Gloria at Primo, nagsimula na ring magtanim ng baliw si Floyd. Sa ganap na pagpapakawala sa kanyang nararamdaman, ang kahungkagan sa kanyang puso ay napalitan ng puot. Ito ay nagbigay daan sa kanya na maabot ang isang estado kung saan wala siyang ibang mga distractions, at galit na galit niyang dinambong ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng 5 sekta. Floyd, walang laman ang imbentaryo ng Blue Sky Sect. Gusto mo bang tingnan ang ibang mga sekta? Bakas sa boses ni Hansel ang pait. Galit na sinasaliksik ni Floyd ang mga mapagkukunan ng paglilinang mula nang bumalik mula sa kasal, at naubos na niya ang halos lahat ng mas mataas na antas ng mahiwagang halamang gamot sa imbentaryo ng Blue Sky Sect. Kung magpapatuloy ito, ang mga disipulo ng sekta ay walang anumang mapagkukunan para sa karagdagang paglilinang upang suportahan sila, at ang pagkamatay ng sekta ay garantisado. Hindi nasisiyahang tumugon si Floyd, kung wala nang natitira sa imbentaryo, lumabas ka at maghanap ng para sa akin. Ang Kenfort ay may hindi mabilang na mahiwagang damo. Kayong lahat ang sa huli ay hindi nakatuon sa iyong trabaho. Ang paglilinang ng matinding pamamaraan ng paglamon ay maaaring naging mas marahas sa kanya dahil madalas niyang pinaparusahan ang iba at, sa mga malalang kaso, tahasan niyang tinapos ang kanilang buhay.
Naklaim na niya ang higit sa 10 buhay ng mga tao sa lugar para sa hindi magandang pagpapatupad ng kanyang mga utos. Sige, magpapadala ako ng isang tao upang hanapin sila kaagad. Nakagat lang ni Hansel ang bala at pumayag dito. Sa totoo lang, may nagmungkahi na makipagtambol para maalis si Floyd, ngunit sa huli ay nag-aalala sila tungkol kay Levi, na sumusuporta sa kanya. Kasabay ng katotohanan na ang mga kasalukuyang kakayahan ni Floyd ay lubos na bumuti, at wala silang kabuuang kumpiyansa na kumilos ng padalos-dalos. Nakatitig kay Hansel at sa iba pang umuurong na mga figure, bumulong si Floyd, maghintay ng matyaga, Gloria Gaston. Talagang kukunin ko ang buhay mo gamit ang sarili kong mga kamay. Gayunpaman, hindi niya alam na matagal nang nakamit ni Gloria ang mas mataas na taas sa kanyang paglilinang. Ang kanyang kapangyarihan ay umunlad sa isang nakakatakot na antas, lalo na pagkatapos niyang lumunin ang linya ng Dragon Lake kamakailan. Sa kanyang opinyon, kaya niyang talunin ang 7 Empyrean, kahit na magsanib puwersa sila. Sa ngayon, walang sino man sa Void Sect ang katapat ko, marahil kahit si Lord Erkenhate, pagmamalaki niya. Bukod dito, si Gloria ay nakabuo ng matatag na relasyon, at kapag pinagsama sa kanyang katayuan bilang asawa ng pinuno ng sekta sa hinaharap, ang kanyang network sa loob ng Void Sect ay mabilis na umabot sa pinakamalakas. Hindi lang iyon, ngunit ginamit din niya ang maraming Holy Ley lines na ibinigay ng 7 Empyrean bilang bargaining chips para mapahusay ang kakayahan ng maraming sumusulong na subordinate, at ang bilis ng pagsulong nila ay nakakagulat. Nag-recruit din siya ng team ng mga rogue cultivator na may kakilakilabot na kasanayan sa pakikipaglaban sa labas ng Void Sect, na pinamumunuan ni Wade at ng kanyang anak. Konserbatibong tinansya na ang husay sa pakikipaglaban ng pangkat na ito ay maihahambing sa maliliit na sekta. Levi Garrison, hinihintay kitang pumasok sa bitag ko. Lalong lumawak ang ngiti ni Gloria. Matagal na niyang binaliwala si Levi. Bumalik sa lihim na sona, si Levi ay galit na gumamit ng mga linya ng Dragon Lay para mag-metamorphose. Lumipas ang oras, at lumipas ang 1 buwan, siya ang unang nakakompleto ng metamorphosis. Limitadong kapangyarihan lamang ang natitira sa 10 linya ng Dragon Lay na hindi pa naubos. Ramdam niya ang daloy ng enerhiya sa katawan. Kung ito ay malawak na dati bilang isang umaalon na ilog, ito ay kasalukuyang parang isang karagatan. Nang ilabas ni Levi ang ilang casual na suntok, malinaw na maririnig ang dagandong ng isang dragon. Ang aking pisikal na lakas, kapangyarihan, at bilis ay halos umabot sa punto ng pagiging perpekto. Oras na para pumunta sa Kenfort para tingnan. Pagkatapos magdesisyon, agad siyang nagtungo para tingnan si Forlivia. Nag-improve na ba ulit ang mga kakayahan mo, Daddy? Nagkataon lang na natapos na rin ni Forlivia ang pagpino at pagsipsip ng kapangyarihan ng partikular na linya ng Dragon Lay na iyon. Oo, tumanggo si Levi habang sinabing may pagtataka, Evie, mukhang mas lumakas ang kapangyarihan mo. Bagamat nagamit lang niya ang isang linya ng Dragon Lay, malinaw niyang naramdaman ang kanyang mga kakayahan ay tumaas ng ilang antas. Sa kasalukuyan, mas mababa siya kaysa sa kanya bago niya unang ginamit ang linya ng Dragon Lay upang mag-metamorphose. Ang bilis ng kanyang pagsulong ay sadyang nakakagulat. Kasama ka sa base, Evie, maaari akong pumunta sa Kenfort nang walang anumang pag-aalala, nakangiting sabi ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3779 na first time sa Kenfort. Ang kapangyarihan ng 10 linya ng Dragon Lay ay hindi pa ganap na naubos, kaya magagamit pa rin ito ni Forlivia. Pagkatapos ay sinuri ni Levi ang antas ng paglilinang ni Winona at ng iba pa, at bumuti sila pagkatapos mag-metamorphosing sa linya ng banal na Lay. Ang iba pang mga miyembro ng base ay umunlad din sa linya ng banal na Lay, at sila ay mas malakas kaysa dati. Natahimik si Levi dahil doon. Hanggat hindi ang mga ultimate sect ni Kenfort ang umaatake sa kanila, magiging ligtas ang mga miyembro ng base. Kahit na sila ay laban sa mga banal na tagapag-alaga, sina Forlivia at Winona ay nasa paligid, kaya hindi nila kailangang matakot sa anuman. Matapos ayusin ang lahat, sumugod si Levi sa Kenfort mag-isa. Pamilyar na siya sa lokasyon ng Celestial Gate, at sa pagkakataong ito, pinilit niyang dumaan sa Bronze Gate. Maayos ang paglalakbay, ngunit hindi siya pumasok sa Kenfort sa rutang ibinigay sa kanya ni Zerek at ng iba pa.
Siyempre, iyon ay isang desisyon na ginawa ni Levi, dahil mas gusto niyang maging ligtas kaysa magsisi. Hindi naman kasi siya pamilyar sa mga bagay tungkol kay Kenfort. Malaki ang posibilidad na ang Void Sect ay magtatanong ng mga impormante sa mga normal na ruta. Binalak ni Levi na pumasok sa Kenfort para imbestigahan ang mga bagay-bagay. Ayaw niyang maalerto ang sino man sa kanyang plano. Kaya naman hindi niya ipinaalam, kasama na ang mga sekta na hawak niya at si Floyd. Kung may sasabihin man siya sa kanila, tiyak na malalaman ni Gloria ang mga plano niya bago niya ito gusto. Ito siguro ang rutang pinaghihigpitang lugar na pinag-usapan ni Zerek at ng iba pa. Matapos dumaan sa mga hadlang ng enerhiya, dumating si Levi sa dulo ng kalsada. Pagkatapos, isang hindi kilalang mineral stone plaque ang lumitaw sa kanyang linya ng paningin. Ang malaking plaka ng bato ay may madilim na asol na kinang, at ang mga salita sa ibabaw nito ay partikular na kapansin-pansin, Silential Restricted Zone. Sinabi ni Zerek na ang restricted area na ito ay matatagpuan sa mga hangganan ng Celestial Gate. Ito ay para pigilan ang mga taong hindi karaniwang pumapasok sa Kenfort. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Levi sa Silential Restricted Zone. Ewo, sa sandaling iyon, isang kakaibang sigaw ang nagmula sa kailaliman ng kagubatan. Isang halimaw. Ngumisi si Levi. Gusto kong makita kung gaano kakabangges. Dahil doon, tumakbo siya sa kagubatan. Sa kagubatan ay hindi mabilang nakakaiba ang hugis ng mga bato at baging na tumutubo sa lahat ng dako, ngunit gayunpaman, nararamdaman ni Levi na ang espiritual na enerhiya doon ay sagana. Boom! Isang makapal na matandang puno sa kalayuan ang yumanig ng malakas. May isang bagay na malinaw na tumama dito. Ang puno ay daan-daang metro ang taas, at kasing kapal ito ng 6 na tao na magkakalapit. Hindi maisip ng isa kung gaano kakilakilabot ang halimaw. Nagpatuloy si Levi sa unahan. Itinago ng lilim ng mga sinaunang puno ang araw, at kung hindi dahil sa napakagandang paningin ni Levi, mas mahihirapan siyang maghanap ng daan sa paligid. Makalipas ang 1 oras, biglang huminto si Levi. Sa nangyari, isang halimaw na mukhang brown bear ang hamarang sa kanya. Ang halimaw ay 3 metro ang taas, at ito ay may kayumangging itim na balahibo na may 2 matutulis na sungay sa tuktok ng ulo nito. Higit pa rito, mayroon itong asol na mga mata na tila kumikinang, at ang mga nakakatakot na mga mata ay nakatuon kay Levi. Sa kakaibang sigaw, ang halimaw ay sumugod kay Levi. Itinaas nito ang kanyang mga paa patungo sa kanya tulad ng isang napakalaking alon, at kasama ng hangin ang aura ng kamatayan. Ganun ba kabilis? Medyo natigilan si Levi. Akala niya ay pabagalin ito ng higanteng katawan ng halimaw. Ipapatikman ko sa iyo ang aking kamao. Ikaw ang magiging perpektong paksa upang subukan ang mga resulta ng aking paglilinang. With that, binato ni Levi ng suntok ang halimaw. Malabo na maririnig ang dagandong ng dragon sa lugar. Nang marinig ng halimaw ang dagandong, tumigas ito. Pow! Hinampas ng kamao ni Levi ang hayop at pinalipad ang mabigat na hayop. Hindi nagtagal, bumagsak ito sa lupa at namatay. Kahit sinong may mata ay makikita ang nakanganga na butas sa dibdib nito. Maging ang puso nito ay nawasak. What a weakling, komento ni Levi sabay nguso. Pagkatapos, bigla niyang hinampas ang ulo sa likod. Dahil sa biglaang pagkilos niya ay napalingon ang mga mata na kanina pa nakatingin sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3800 Bumping in the Empyrean. Ang tanging ginawa ni Levi ay iwagayway ang kanyang kamay upang igiit ang pangingibabaw, at ang mga hayop na kanina pa nakatingin kay Levi at naghihintay ng pagkakataong kitilin ang kanyang buhay ay agad na nagsitakbuhan. The survival of the fittest is really the concept here, daing ni Levi. Gayunpaman, natutuwa siya na ang 10 linya ng Dragon Lay ay nakagawa ng mga kababalaghan. Matapos suriin ang kanyang paligid, napansin niya ang isang halaman na may 9 na kulay sa mga talulot nito sa likod ng halimaw. Ang 9 na kulay na glacio herb. Ito ay isang hindi sa daigdig na damo na naitala sa sinaunang manual ng Blue Sky Sect, at ito ay bihirang matagpuan kahit saan, kabilang ang Kenfort. Kung mas mapanganib ang restricted area, mas maganda ang mga bagay na mahahanap ko. Maaari ko ring kunin ang pagkakataon na mag-scavenge para sa ilang mahiwagang damo.
Magiging kapaki-pakinabang ang mga ito, hindi alintana kung gagamitin ko ang mga ito para sa aking sarili o para sa aking mga malalapit na kaibigan. Nang makapagdesisyon na si Levi, nagsimula siyang mamolekta ng mga mahiwagang halamang gamot habang papunta siya. Kapag nalampasan na niya ang Silencio Restricted Zone, maaabot niya ang lugar kung saan naroroon ang mga kilalang sekta ng Kenfort. Habang hinahanap niya ang mga mahiwagang damo sa restricted area, nakatagpo siya ng maraming hayop. Sa kasamaang palad, si Levi ay napakalakas, at siya ay karaniwang pinunasan silang lahat. Kung mahina man ako, baka hindi ako makaalis ng buhay sa Silencio Restricted Zone. Maaari niyang hulaan na ang mga cultivator sa paligid ng antas ni Zerek ay kailangang magbayad ng isang kakilakilabot na presyo upang makalampas sa Silencio Restricted Zone. Sa katunayan, ang ilan ay maaaring magbayad sa kanilang buhay. Sa susunod na mga araw, natuklasan ni Levi ang 3 holy ley lines at isang super spiritual na ley line na malapit ng maging dragon ley line. Bagamat hindi sila gaanong nagamit ni Levi, hindi lang niya nilagpasan ang mga ito habang ginagamit niya ang mga ito para mag-metamorphose. Sa ika-10 araw mula nang pumasok siya sa Silencio Restricted Zone, naramdaman ni Levi na nakarating na siya sa gitna ng restricted area. Sa sandaling iyon, ang malambot na tunog ng mga yabag ay naglakbay sa mga tainga ni Levi. Nang tingnan ni Levi ang lugar na malayo sa kanya, nakita niya ang isang pangkat ng mga kabataan na nagmamadaling lumapit sa kanya. Mayroong 12 ng mga tao sa pangkat na iyon, at naramdaman ni Levi na mas malakas sila kaysa sa Paladins of Voidsec. Ang nangungunang babae, na naka-green na damit, ay may magandang figure at magandang hitsura. Sa katunayan, gumalaw siya ng may biyaya. Para siyang isang diyosa na naglalakad sa gitna ng mga lalaki. May nakamasid sa kanya mula sa malayo ngunit hindi pinapayagang lumapit sa kanya. Higit pa rito, siya ay napakalakas. Hulaan ni Levi na kailangan niyang maging maraming beses na mas malakas kaysa kay Santino. Ang mga taong ito ay dapat na mga elite ng mga pangunahing sekta sa Kenfort. Habang pinag-iisipan iyon ni Levi, lumapit sa kanya ang mga tao. Ang tapang ng lalaking ito. Siya lang talaga ang pumasok sa Silencio Restricted Zone. Isang himala na hindi pa siya namatay ngayon. Tama na. Para siyang nasa iisang ruta namin. Mukhang ang swerte niya dahil sa atin. Sa tingin mo, masasaktan na sana siya ng isang halimaw kung kailangan niyang umasa sa sarili niyang lakas ng mag-isa. Bakas sa mukha ng mga tao ang pang-aalipusta, ngunit hindi nagtagal ay napansin nila ang mahiwagang damo sa mga kamay ni Levi. Ang swerte talaga ng lalaking ito. Ang mga mahiwagang halamang gamot na nakolekta niya ay hindi mas malupit kaysa sa mayroon tayo. Bakit hindi natin siya patayin at kunin ang kanyang mga halamang gamot? Isang matako na kislap ang lumipas sa mga mata ng mga tao habang sila ay nag-uusap sa isa't isa sa telepath icon. Huwag tayong gagawa ng padalos-dalos na galaw. Aalamin ko kung sino siya at kung bakit siya nandito muna bago tayo gumawa ng kahit ano. Sa mga salita ng nangungunang babae, lahat ng tao sa koponan ay nagtago ng kanilang layunin sa pagpatay. Gayunpaman, hindi nila napigilan ang kanilang mga sarili na titigan ang mga mahiwagang damo sa mga kamay ni Levi. Ako si Empyrean Sherry Morel ng Astra Lunsec. Pwede ko bang malaman kung saang sekta ka galing? Simpleng bati lang, pero kahit papaano, parang minamaliit ni Sherry si Levi. Wala akong sekta, nakangiting sagot ni Levi. Ang mga miyembro ng Astra Lunsec ay tumingin sa kanya na may higit na paghamak doon. Ang sagot ni Levi ay nangangahulugan na siya ay isang rookie na kara-rating lang mula sa makamundong mundo. Kung gayon, sir, sumama ka sa amin. Sa ganoong paraan, maaalagaan natin ang isa't isa, mungkahi ni Sherry.